Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1109-15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Wuheng ay likas na gumalaw ng bahagya sa loob ng isang ginintoang puting palasyo sa ulo ng bangkay ng Diyos. Ang dumating ay dumating na sa wakas. Walang magawa si Wuheng. Whoosh! Whoosh! Hindi mabilang na manipis na sinag ng gininto ang puting liwanag ang lumitaw mula sa maringal na gininto ang puting palasyo at naglakbay sa buong ulo ng bangkay ng Diyos. Sa susunod na sandali, ang mga eksperto na naghahanap ng kapalaran sa loob ng mga istruktura at ang mga eksperto na nasa landas pa rin ng liwanag ay ipinadala sa labas ng ulo ng bangkay ng Diyos. Anong nangyari? Ang sagradong haring Samsara ay nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Kakapasok lang niya sa isang silver white hole at kukuha na sana ng treasure nang bigla siyang i-teleport palabas. Napaka-unfair nito. Nadaanan ko lang ang landas ng liwanag. Galit na sabi ng isang tao sa huling yugto ng Sacred Lord. Sa loob ng mga guho ng kristal, ang mga tao at hindi tao na mga Sacred Lord na malapit ay lumundag lahat patungo kay Francis at sinubukang nakawin ang patak ng dugo ng Diyos. Malamig na tumawa si Francis. Dahil lahat ng mga taong ito ay nagpasya na maging kanyang mga kaaway, maaari niyang pigilan sila sa pamamagitan lamang ng Cloud Silkworm, Saint Butterfly at Sacred Lord Myriad forms. Maaaring direktang talunin ni Francis ang ilang maagang yugto ng Sacred Lord sa isang malawak na pag-atake ng kaluluwa. Mukhang marami pang eksperto ang lumitaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Naramdaman ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang ilang taong papalapit. Lahat sila ay mga sagradong hari, at isa sa kanila ay isang pamilyar na tao. Ito ay masama. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Halos lahat ng mga ekspertong ito ay sabay-sabay na lumitaw dito, at sa wakas ay napagtanto ni Francis na isang napakalaking panganib ang malapit ng bumaba. Munting pas ang magnanakaw, tumabi ka. Umungol si Francis. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang napakanipis na patong ng kristal sa ibabaw ng patak ng dugo ng Diyos. Inilagay ni Francis ang kanyang kanang hintuturo sa maliit na butas at ipinalibot ang kanyang kapangyarihan, sinusubukang makuha ang patak ng dugo ng Diyos ng direkta. Kasabay nito, pinaikli ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang Ice Water Bloodline at ang Ice Imperial Spear sa kanyang kanang kamay. Halika! Kinailangan ni Francis na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan kahit na sa ganoong kalayuan. Weng whoosh! Ilang hibla ng purple and gold na dugo ang umagos sa hintuturo ni Francis. Pakiramdam ni Francis ay malapit nang sumabog ang kanyang hintuturo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malakas na pag-agos ng enerhiya na ito ay umabot sa kanyang palad at braso. Ice Imperial Spear Seal. Isinaaktibo ni Francis ang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear para i-seal ang mga ugat at laman sa loob ng kanyang hintuturo. Ang magulong bloodline na kapangyarihan sa loob ng kanyang hintuturo ay nagsimulang kumalma, at si Francis ay nagsimulang muling sumipsip ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Ay papaikot muli ni Francis ang kanyang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear para i-seal ito sa tuwing sinisipsip niya ang 10% ng dugo ng Diyos mula sa kristal. Ang plano ni Francis ay sipsipin muna ang lahat ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos at pagkatapos ay i-seal ang kanyang daliri sa yelo. Mabilis. Sinisipsip ni Francis ang kapangyarihan mula sa patak ng dugo ng Diyos na iyon. Halos 10 Sacred Lords ang dumating sa harap ni Francis. Meow! Hinawakan ng maliit na paws ang magnanakaw ang itim na talim at naging isang bahid ng kulay pilak na kulay abo na liwanag nang mawala ito sa hangin. Sa susunod na sandali, sa gitna ng grupo ng mga Sacred Lords. Shua! Isang bahid ng madilim na pilak na liwanag ang sumilay sa kalawakan, at nagkaroon din ng madilim na kislap. Arg! Ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng isang early stage na Sacred Lord ay agad na hiniwa, at ang kanyang kaluluwa ay sinaksak din. Bam! Flop! Nagulat ang ibang mga Sacred Lord nang makita nila ang isang Sacred Lord na biglang bumagsak sa lupa, ngunit huli na ang lahat. Isa pang maitim na pilak na bahid ang dumaan sa grupo, at isa pang sagradong Panginoon ang tahimik na nahulog. Meow meow!
Ang maliit na pasang magnanakaw ay bumalik sa tabi ni Francis at tumingin sa iba pang mga sacred lords ng may pagyayabang. Francis, lahat ng naririto ay mapuputol. Huwag mong isipin na kunin ang dugo ng Diyos na iyon para sa iyong sarili. Dalawang kalapit na tao na Sacred Kings ang sumugod. Ang isa sa kanila ay ang Sacred King Greenlight. Ang dalawang ito ay nagsisikap na makahanap ng kapalaran sa ulo ng bangkay ng Diyos, ngunit sila ay na-teleport palabas ng walang dahilan. Maaaring isipin ng isa kung gaano sila galit. Gayunpaman, pagdating dito, natagpuan nila ang isang patak ng dugo ng Diyos. Tiyak na hindi nila bibitawan ang ganoong pagkakataon, ngunit sinisira ni Francis ang sandali. Ang kanyang kanang hintuturo ay naging purple and gold at nagbigay ng nakamamanghang aura ng bloodline. Natakpin ng manipis na yelo ang ibabaw ng daliri niya. Lumitaw ang mga bitek sa yelo, ngunit agad itong nakabawi. Munting magnanakaw na pusa, Terra na. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kaliwang kamay, si Francis at ang maliit na pasang magnanakaw ay naglaho kasabay ng isang kidlat ng pilak. Damit, inalis niya ang dugo ng Diyos. Ang Sacred King Greenlight ay umungal sa galit. Masyado siyang malayo kay Francis at hindi niya napigilan si Francis na gamitin ang Misty Spatial World. Sure! Si Francis at ang maliit na figure ng pasang magnanakaw ay dahan-daang nagsimulang lumitaw sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Arg! Sumigaw si Francis habang agad niyang inilipat ang kanyang ice water bloodline sa kanyang hintuturo upang aisil ang kapangyarihan ng bloodline. Iiwan ko munang ganito. Nagpakawala ng hininga si Francis nang ipakita niya ang isang masayang ekspresyon. Ang patak ng dugo ng Diyos ay ganap niyang inalis. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay aisil ang natitirang kapangyarihan ng dugo ng Diyos sa yelo, at pagkatapos ay magagamit niya ito sa tuwing kailangan niya. Mas mabuti pa sana kung may ibang paraan para alisin ang dugo ng Diyos, ngunit wala ng panahon si Francis para pag-isipan iyon. Iwanan na natin ang bangkay ng Diyos. Si Francis ay may sariling plano. Nakakuha na siya ng sapat na kayamanan sa bangkay ng Diyos, ngunit ang mas mahalaga ay mayroon siyang hindi mapakali na pakiramdam na parang may malaking mangyayari. Ang munting pasang magnanakaw ay nahulaan din na may masamang mangyayari. Gayunpaman, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari sa Misty Spatial World, at agad na inilagay ni Francis ang kanyang kamalayan dito. Ano? Ang sinaunang God Seal. Bulalas ni Francis. Sa sandaling ito, ang Ancient God Seal ay lumulutang sa himpapawid at nanginginig. Ang mga berdeng linya sa paligid nito ay kumikislap na may maliwanag na liwanag. Boom! Isang nakakatakot na aura ng banal na kapangyarihan ang kumalat mula rito at sinira ang paligid. Hindi ako makausap dito. Kung magpapatuloy ito, maaaring sirain ng Ancient God Seal ang Misty Spatial World. Si Francis ay labis na inis. Bakit may nangyaring ganito sa kanyang banal na sandata? Weng! Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at inilock sa Ancient God Seal. Sa susunod na sandali, isang spatial ripple ang lumitaw sa paligid ng Ancient God Seal. Whoosh! Ang Ancient God Seal ay sinipsip sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Matapos ipasok ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Ancient God Seal ay ganap na pinigilan, at ang liwanag na nagmumula dito ay nawala habang ito ay tumigil sa pagyanig. Anong nangyayari? Naramdaman ni Francis na may mali. Bilang may-ari ng divine weapon na ito, naramdaman ni Francis na ginawa lang ng Ancient God Seal ang ginawa nito dahil sa isang bagay na mahalaga. Sa sandaling ito, isang malakas na True Divine Sense ang bumungad sa kanya. Sa sandaling ang True Divine Sense na ito ay nag-scan sa kanyang katawan, ang ilan sa kanyang mga lihim ay agad na nabunyag. True Divine Sense. Nanginig ang puso ni Francis. Nakipag-ugnayan na siya sa mga demigod noon, kaya medyo pamilyar siya sa pakiramdam, ngunit ang pakiramdam na ibinigay ng True Divine Sense na ito kay Francis ay mas malakas pa ito, at nagbigay ito ng marangal na aura. Naramdaman din ni Francis na nag-iwan ng marka sa kanya ang True Divine Sense na ito. Halos lahat ng mga eksperto sa loob ng bangkay ng Diyos ay naramdaman ang malakas na True Divine Sense na ito ng sabay-sabay. Nadama ng ilan sa mga Sacred Kings na may mas malakas na soul intent na ang True Divine Sense na ito ay nag-iwan din ng marka sa kanila. Sa isang lugar ng bangkay ng Diyos, magkaharap ang Demigod Dark Dragon at Demigod Dragon Emperor.
Pareho silang bahagyang nasugatan. Ano ito? Demigod Dark Dragon, itong True Divine Sense ay mas malakas pa sa iyo. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ng Demigod Dragon Emperor. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng isang malakas na eksperto na nagtatago sa zona ng kontinente? Malaking pagbabago ang ekspresyon ng Demigod Dark Dragon. Ang Demigod Dark Dragon ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, ngunit ang kanyang True Divine Sense ay mas mahina kaysa sa True Divine Sense kanina lamang. Boom! Boom! Ang lupa sa itaas ng bangkay ng Diyos ay nagsimulang manginig habang ang pinakamataas na banal na kapangyarihan ay bumaba. Ang matigas na lupa ay automatikong nagsimulang lumipat sa dalawang panig at gumawa ng isang landas. Late na akong dumating. Sinimulan na ni Lord Wuheng tanggapin ang kapangyarihan. Bumantong hininga ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Ngunit ibinigay talaga ni Lord Wuheng ang bagay na iyon sa iba. Nagulat ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Sa kanyang kamay ay isang punit-punit na itim na piraso ng metal na naglalaman ng ilang berdeng linya. Inilagay ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang itim na metal sa ngayon. Mas mabuti na sa ganitong paraan. Aalisin ko ang bagay na iyon at ipapaubaya si Lord Wuheng sa iba. Ang Golden Black Dragon Armored na lalaki na may mahinang ngiti at dumating sa ere sa itaas ng bangkay ng Diyos. Walang sino man ang pinapayagang umalis. Biglang umungal ang lalaking Golden Black Dragon Armored. Weng boom! Ang isang malakas na pinagmumula ng mental energy ay agad na kumalat sa bangkay ng Diyos, at ang malakas na boses na ito ay umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Sino bang eksperto ito? Ang Demigod Withered Breath ay may pangit na ekspresyon. Napakalakas ng mahiwagang ekspertong ito kaya nagawa niyang ipadala ang pangungusap na ito sa kaluluwa ng lahat ng naruroon. Wala ring saysay na umalis. Nag-iwan siya ng marka sa atin. Sabi ng Demigod Spiritual Void mula sa Sky Suspension Palace. Ang ekspertong ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa Demigod Dragon Emperor, at ayaw niyang masaktan ang isang tao sa ganoong antas. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto sa loob ng bangkay ng Diyos ay tumahimik at nakatingin sa kumikislap na figure sa itaas nila. Anong nangyayari? Natigilan si Godfrey. Godfrey, mag-ingat. Iyan ay isang tunay na Diyos. Ang boses ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog sa katawan ni Godfrey. Tunay na Diyos. Nanginginig ang katawan ni Godfrey habang nakatitig sa itaas. Ang spatial na istruktura ng zona ng kontinente ay hindi sapat upang mapaglabanan ang banal na kapangyarihan mula sa isang tunay na Diyos. Kaya, pagkatapos maging isang Diyos, ang isa ay aalis. Ito ang dahilan kung bakit ang 4-star power sa continent zone ay hindi totoong 4-star powers. Sila ay pseudo 4-star forces lamang dahil ang tunay na 4-star powers ay nangangailangan ng true gods. Gayunpaman, ang mga tunay na Diyos mula sa sinaunang desolate realm ng mga Diyos ay iba. Ang kanilang tunay na lakas ay hindi nasusukat, at tiyak na mayroon silang malalakas na puwersa sa likod nila. Mayroon silang mga kakaibang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa mga eksperto sa Heavenly Divine Realm na sugpuin ang kanilang mga sarili upang sila ay bumaba sa mas mababang ranggo na mga dimensyon. Sinabi ng Evil God Mental Thought Body ang ilan sa nalalaman nito kay Godfrey. Kaya, huwag mong saktan ang tunay na Diyos na ito. Binigyang diin ng Evil God Mental Thought Body kay Godfrey. Ako ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Malakas na sabi ng Demigod Dragon Emperor. Kasalukuyan siyang nasa dibdib ng bangkay ng Diyos. Napakalakas ng taong ito, na ikinagulat ng Demigod Dragon Emperor. Kahit na siya ang pinakamalakas na tao sa Great Gunlord Dynasty, hindi siya naglakas loob na mag-overestimate sa kanyang sarili. Lahat, ibigay sa akin ang iyong mga interspatial na dimensyon at hayaan akong suriin ang mga ito. Ang lalaking Golden Black Dragon Armored ay tuluyang hindi pinansin ang sinabi ni Demigod Dragon Emperor at nagsalita na parang isang judge. Ang mga puso ng lahat ng mga eksperto sa loob ng bangkay ng Diyos ay nanginginig. Sila ay orihinal na puno ng paggalang sa ekspertong ito na biglang bumaba, ngunit gusto ng ekspertong ito na suriin ang kanilang mga interspatial na dimensyon. Lahat ay ayaw sa kanya ngayon. Whoosh!
Ikinaway ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang kanyang braso, at agad na lumipad palabas ang apat na transparent purple array flags. Whoosh! Whoosh! Ang apat na hanay ng mga bandila ay lumipad sa paligid ng bangkay ng Diyos at dumapo sa lupa, na bumubuo ng isang madilim na lila na hadlang na nakulong sa lahat sa loob nito. Substandard na sandata ng Diyos. Nanlalaki ang mga mata ni Demigod Dark Dragon. Ang kalabang partido ay casual na naglabas ng isang substandard na sandata ng Diyos. Saan siya nanggaling? Higit pa rito, ang kanyang mga aksyon ay napakalakas at mayabang. Nagplano ba talaga siyang makipaglaban sa dalawang Lord Dynasties ng mag-isa? 1110. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay hindi mapakali. Ang misteryosong eksperto ay naglabas ng isang substandard na sandata ng Diyos at nag-set up ng isang hanay sa paligid ng bangkay ng Diyos. Isinasantibi ang mga Sacred Lords at Sacred Kings, kahit na ang mga demigod ay kailangang gumugol ng ilang oras at pagsisikap para makawala sa isang hadlang na nabuo ng isang substandard na sandata ng Diyos. Sino ang taong ito, at bakit niya gustong suriin ang aming mga interspatial na dimensyon? Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings sa bangkay ng Diyos ay umungal sa galit. Sa isang partikular na bahagi ng bangkay ng Diyos, ang Black Destruction Serpent Dragon ay mayroon ding pangit na ekspresyon. Ngayon hindi na tayo makakaalis kahit gusto natin. Ang pag-ungol na boses ni Betty ay tumunog mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay talagang napakalakas, ngunit ito ay masyadong mayabang at kung minsan ay ayaw makinig sa sinabi ni Betty. Hindi ko akalain na ang isang tunay na Diyos mula sa sinaunang desolate realm of gods ay darating dito. Kung titignan, ang nakaraang buhay ng bangkay ng Diyos na ito ay tiyak na hindi normal. Dapat itong naglalaman ng isang malaking lihim. Gulat na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Betty, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Nakulong din ito sa loob ng hadlang na itinayo nitong tunay na Diyos. Siguro dahil napakaraming tao ang naroroon, ang True God's True Divine Sense kanina ay hindi pinansin ang pagkakakilanlan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay padalos-dalos na umatake sa barrier, ihahayag lamang nito ang sarili sa harap ng lahat, at maaaring personal itong patayin ng tunay na Diyos na ito. Kaya, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari lamang umasa kay Betty at umaasa na may magagawa siya. Maghintay. Simpleng sagot ni Betty. Sa ibang lugar, si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw at tumingin sa Golden Black Dragon Armored na lalaki. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Kung ang taong ito ay gustong pumatay sa akin, ito ay mangangailangan lamang ng isang pag-iisip at isang pitik ng kanyang mga daliri. Natigilan si Francis. Hindi niya maaaring payagan ang kanyang interspatial na dimensyon na suriin o kung hindi, iyon ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. Bakit biglang lumitaw ang isang nakakatakot na eksperto sa Continent Zone? Sa hitsura nito, tila hindi siya natakot sa dalawang Lord Dynasties. Hindi inisip ni Francis na ang ganitong pagbabago ay mangyayari sa huling sandali bago niya iwan ang bangkay ng Diyos. Meow meow. May sinabi ang maliit na paws ang magnanakaw sa tabi ni Francis. Sinasabi mo na mas ligtas na manatili sa demigods. Tumigil sandali si Francis. Alam niya ang ibig sabihin ng maliit na paws ang magnanakaw. Ang ekspertong ito ay labis na mayabang at gustong suriin ang interspatial na sukat ng lahat ng mga eksperto na naroroon, kabilang ang mga demigod. Ang lahat ng mga demigod ay pareho kay Francis. Tiyak na mayroon silang mga sikretong hindi nila mabubunyag, kaya ang mga demigod sa magkabilang panig ay tiyak na lalaban sa misteryosong ekspertong ito. Si Francis ay napakaliit kung ihahambing. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa likod ng mga demigod ng Great Gunlord Dynasty at humingi ng proteksyon sa kanila. Whoosh! Ginamit ni Francis ang Lightning Wings flying technique at tumungo sa Demigod Dragon Emperor. Dahil nagsalita si Demigod Dragon Emperor kanina, nahayag ang kanyang posisyon. Habang lumilipad, napagtanto ni Francis na ang ilan sa mga kalapit na eksperto ay patungo rin sa mga puwersa ng Grand Imperial Hall. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa bangkay ng Diyos ay halos umagos na palayo.
Mayroong maraming mga butas sa ibabaw ng bangkay ng Diyos, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi na napigilan, kaya ang mga pandaman ng lahat ay madaling dumaan sa mga kristal na pader. Godfrey. Nakita ni Francis ang isang pamilyar na figure. Francis, pumunta kaagad sa gilid ng Grand Imperial Hall. Direktang sabi ni Godfrey. Ano ang kasaysayan ng ekspertong ito? Naramdaman ni Francis na kahit papaano ay may alam si Godfrey. Isang superpower mula sa ancient desolate realm of gods ang dumaan sa spatial barrier at nagbukas ng spatial pathway para ang tunay na Diyos na ito ay bumaba dito. Sinabi ni Godfrey ang balitang ito kay Francis. Sinaunang tiwangwang na kaharian ng mga Diyos. Tunay na Diyos. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis nang marinig niya ito, at huminto siya sandali sa kalangitan. Ito ay isang tunay na Diyos mula sa sinaunang desolate realm of gods. Hindi nakakagulat na siya ay napakayabang at hindi man lang inilagay ang demigod Dragon Emperor mula sa Great Gunlord Dynasty sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang lahat ng ito, mas nag-alala si Francis. Ang lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored ay pumasok sa barrier at dumating sa paanan ng bangkay ng Diyos. Ibigay ang lahat ng iyong interspatial na dimensyon. Ang Golden Black Dragon Armored ay walang emosyong ekspresyon. Ang mga kalapit na eksperto ay ganap niyang pinigilan, hindi man lang makagalaw. Nang makitang walang reaksyon ang mga taong ito, ang lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored ay iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na pag-agos ng mga batas ang naging isang higanting itim na kamay na humawak sa dalawang Sacred Lords. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Ang dalawang Sacred Lords ay nagpumiglas, ngunit hindi man lang nila nagawang iikot ang kanilang Mystic Light Sacred Power. Ang True Divine Sense ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay direktang pumasok sa kanilang interspatial na dimensyon at Little Worlds. Pagkatapos ng masusing paghahanap, itinapon ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang dalawang early stage na Sacred Lords. Ignorante. Nag-aalala ka na gusto ko ang basura sa loob ng interspatial na sukat mo. Ang Golden Black Dragon Armored ay tumawa sa paghamak. Aking Panginoon, ito ang aking interspatial na dimensyon. Ang ilan sa mga kalapit na eksperto ay agad na ibinigay ang kanilang mga interspatial na dimensyon nang makita nilang napakalakas ng lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored. Mas malakas pa siya kaysa sa impresyon nila kung gaano kalakas ang mga demigod. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Kami ay mula sa Demonic Sky Palace ng Dark Moon Lord Dynasty. Ang paggawa nito ay hindi masyadong kagalang-galang. Diretsyong tanong ng isang hindi tao na Sacred King sa di kalayuan. Sa tabi niya ay isa pang sagradong hari at 3 sagradong Panginoon. Dahil lamang dito nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong ang hindi tao na Sacred King mula sa Demonic Sky Palace. Ang Golden Black Dragon Armored na lalaki ay mahinang nagtaas ng ulo at tumingin sa Sacred King na ito. Sa tingin mo karapat-dapat kang kausapin ako. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaking nakasuot ng Golden Black Dragon Armored. Boom! Isang invisible surge ng mental energy ang dumaan patungo sa katawan ng sagradong haring ito. Boom! Bago makapag-react ang hindi tao na Sacred King, ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawasak, at siya ay bumagsak sa lupa, patay. Sagradong hari siyam na demonyo. Nanginginig na sabi ng isa pang hindi tao na Sacred King sa tabi niya. Kaya niyang pumatay ng Sacred King sa isang pag-iisip lang. Sino ang taong ito? Ang ibang mga Sacred Lords ay labis na natakot na hindi man lang sila nang ahas na magbitaw ng isang tunog. Para bang nilalamig ang kanilang kaluluwa at katawan, at hindi sila makagalaw. Whoosh! Ang ibang hindi tao na Sacred King ay agad na nagsimulang umatras. Makipagkita sa Grand Elder Demigod Destruction. Ang Sacred King na ito ay maaari lamang umasa sa Grand Elder at sa iba pang demigods ng Dark Moon Lord Dynasty. Tumakbo. Nagsimula ring tumakbo ang mga Sacred Lord na medyo malayo sa Golden Black Dragon Armored na lalaki. Hihihi, mga tanga. Walang makakataka sa inyo. Malamig na tumawa ang Golden Black Dragon Armored na lalaki. Hindi niya pinansin ang mga Sacred Lords at Sacred Kings na tumatakbo palayo habang siya ay walang pakialam na nag-inspection sa interspatial na sukat ng iba pang malapit.
Sa loob ng dibdib ng bangkay ng Diyos, ang demigod destruction ay may napakapangit na ekspresyon. Hindi magandang bagay na basta-basta pumatay ng isang sagradong hari ng demonic sky palace ng ganoon, tama ba? Pinigilan ni demigod destruction ang galit sa kanyang puso at nagtanong sa malamig na tono. Oh! Ang mata ng pagkasira. Ang lalaking Golden Black Dragon Armored ay tumingin kay demigod destruction. Ang mga lumalaban sa akin ay mamamatay. Ang ekspresyon ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay naging malamig habang naglalabas siya ng walang limitasyong kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa. Patawarin mo ako. Panginoon ko, patawarin mo ako. Ang mga kaluluwa ng Sacred Lords na malapit sa Golden Black Dragon Armored na lalaki ay ganap na pinigilan at malapit ng sumabog. Lahat sila ay lumuhad sa lupa at humingi ng tawad. Ang mga salita ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ay pumasok sa kaluluwa ng lahat sa bangkay ng Diyos. Nayanig ang puso ng lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Maging ang Demigod Dragon Emperor at Demigod Dark Dragon ay may sobrang pangit na ekspresyon. Hinahamon mo ba ang Dark Moon Lord Dynasty? Tanong ni Demigod Dark Dragon na may malamig na ekspresyon. Alam ni Demigod Dark Dragon na hindi siya ang kapareha ng lalaking ito sa isang one-on-one, ngunit kaya ba talagang labanan ng misteryosong lalaki ang lahat ng demigod ng isang buong Lord Dynasty? Parehong itinoo ni Demigod Dragon Emperor at Demigod Dark Dragon ang kanilang mga mata sa Golden Black Dragon Armored na lalaki, ngunit ang huli ay walang reaksyon, na parang wala siyang narinig. Tipunin ng lahat ng mga eksperto ng Great Gun Lord Dynasty. Pagtitipon ng lahat ng Sacred Kings at Demigods ng Dark Moon Lord Dynasty. Ang pinakamalakas na dalubhasa sa bawat dinastiyang Panginoon ay nagutos, at ang lahat ng mga eksperto na kumalat sa buong bangkay ng Diyos ay nagsimulang magtipon sa dibdib ng bangkay ng Diyos. Godfrey, kaya ba talagang lumaban ang taong iyon sa napakaraming demigods? Natigilan si Francis. Paano ko malalaman? Galit na sabi ni Godfrey. Wala pa sa kanila ang nakakita ng mga tunay na Diyos, ngunit lohikal na pagsasalita, kahit na ang taong ito ay isang tunay na Diyos mula sa sinaunang desolate realm of gods, hindi siya dapat maging katugman ng napakaraming demigod. Kuya! Nagsimula na ring magtungo si Angelica. Angelica! Tumigil sandali ang ekspresyon ni Francis pagkatapos suriin si Angelica. Malaki ang pagbabago ni Angelica. Ang kanyang buong katawan ay malakristal na kulay ube na para bang isa siyang diyosa ng yelo at jade. Nagpakita siya ng marangal na sinaunang bloodline na aura, at ang bawat kilos at galaw niya ay nakadirekta sa Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit. Sa hitsura nito, ang kanyang kapalaran sa ulo ng bangkay ng Diyos ay hindi masama. Ang pagdating ni Angelica ay nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid na eksperto mula sa Great Gun Lord Dynasty, ngunit halatang mas inaalala nila ang Golden Black Dragon Armored na lalaki ngayon. Pagsasamahin ko muna ang aking paglilinang. Si Francis ay nakalusot pa lamang sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, kaya ang kanyang pundasyon ay hindi gaanong katatag, at hindi siya masyadong pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Nakahanap si Francis ng isang sulok at pumasok sa pag-iisa. Bagamat napakalaki ng panganib na kinakaharap niya ngayon, napakahina niyang gawin ang anumang bagay tungkol dito. Mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para pagsamahin ang kanyang kapangyarihan at dagdagan ang kanyang lakas para makaligtas siya sa paparating na panganib. Dumating ang kamalayan ni Francis sa Misty Spatial World. Ang isang demigod ay medyo mayaman. Sinimulan ni Francis na ayusin ang mga mapagkukunan na nakuha niya mula sa Demigod Ferocity. Kahit na ang Demigod Ferocity ay gumugol ng maraming oras sa paghabol kay Francis at sa kanyang mga kasama, tiyak na nakahanap siya ng malaking kapalaran noong una siyang dumating sa bangkay ng Diyos bago makipagtalo kay Cain. At saka, halatang mayaman si Demigod Ferocity bago pa man pumasok sa bangkay ng Diyos. Mayroon siyang higit sa 100 substandard na God Crystals, at si Francis ay napakasaya dahil nakahanap din siya ng 2 God Crystals. Kahit na ang bahagi ng banal na kapangyarihan sa loob nila ay naubos na, sila ay tunay na mga kristal ng Diyos. Divine Forming Technique. Natagpuan ni Francis ang isang lihim na pamamaraan sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy, at sinimulan niyang basahin ang mga nilalaman nito.
Ito ay isang lihim na pamamaraan na maaaring pinuhin ang banal na kapangyarihan mula sa labas ng mundo patungo sa sarili. Tuwang-tuwa si Francis. Siya ay may banal na sandata, ngunit walang banal na kapangyarihan upang i-activate ang banal na sandata. Ang divine forming technique ay perpektong nalutas ang problema ni Francis, ngunit mayroon din itong malaking downside dito. Bagamat pinahintulutan ng divine forming technique si Francis na magkaroon ng divine power bago maging isang tunay na Diyos, pagkatapos na makalusot si Francis sa heavenly divine realm, aabutin siya ng maraming oras para maalis ang maruming divine power na ito o pagsamahin ito sa sarili niyang divine power. Sa sandaling ito, naramdaman ng Golden Black Dragon Armored na lalaki na ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagtipon-tipon at malapit ng lumaban sa kanya. Anong mga paipong aksyon? How dare you go against the will of the Ancient Soul Palace? Malamig na tumawa ang Golden Black Dragon Armored na lalaki nang maramdaman niya ang sitwasyong ito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin tunay na Diyos Flynn sa pagiging walang galang. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay napangiti sa pang-aalipusta habang pinagmamasdan niya ang mga paipong kilos ng dalawang Lord Dynasties. 11:11. Kung gayon, huwag mo akong sisihin tunay na Diyos Flynn sa pagiging walang galang. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay napangiti sa pang-aalipusta habang tinitingnan ang mga paipong kilos ng dalawang Panginoong dinastiya. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay tumigil saglit nang marinig nila ang pangalan ng Ancient Soul Palace. Hindi pa nila ito narinig noon, ngunit pagkatapos ay tinawag din ng Golden Black Dragon Armored na lalaki ang kanyang sarili na isang tunay na Diyos. Nayanig nito ang puso ng lahat ng mga eksperto habang hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Talagang eksperto siya sa Heavenly Divine Realm. Tunay na Diyos. Paano ito posible? Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay nagtanong ng malakas. Bagamat ang isa ay maaari pa ring manatili sa continent zone ng ilang sandali pagkatapos makapasok sa Heavenly Divine Realm sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanilang cultivation, wala silang narinig na sinumang matagumpay na naging isang Diyos kamakailan. Higit pa rito, wala silang alam tungkol sa Ancient Soul Palace na binanggit ng tunay na Diyos na si Flynn. Kaya, ito ay isang dalubhasa sa Diyos. Ang tanong ni Demigod Dragon Emperor ay nalutas sa wakas, ngunit ang sagot ay lalo lamang siyang naging solemna. Grand Elder, maaari ba siyang maging eksperto sa antas ng Diyos na nagmula sa Ancient Desolate Realm of Gods? Isang dalubhasa mula sa Grand Imperial Hall ang nag-message na may kaba. Malamang. Sagot ng Demigod Dragon Emperor. Ang isang eksperto sa Heavenly Divine Realm ay bumaba ng minsan sa kasaysayan ng Great Gun Lord Dynasty, kaya maaaring malaman ng mga sinaunang demigod ang tungkol dito. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay talagang may mga paraan para makarating sa mas mababang antas, ngunit hindi nila alam ang mga detalye. Natahimik ang mga eksperto ng dalawang Lord Dynasties. Sinabihan sila ng instinct na huwag kumilos laban sa tunay na Diyos na ito, ngunit pinipigilan sila ng tunay na Diyos na ito at hahanapin ang kanilang interspatial na sukat, na labag sa kanilang kalooban. Arg! Isang normal na Sacred Lord sa tabi ng True God na si Flynn ang pinatay sa isang pag-iisip lang. Ang mga hindi ibigay ang kanilang mga interspatial na sukat ay papatayin. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay may malamig na ekspresyon habang dahan-dahan siyang naglalakad sa bangkay ng Diyos. Kung ang isa ay hindi yumukod sa kanya, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Nanginginig ang puso ng lahat ng mga ekspertong nagtipon. Iisa lang ang kalaban, ngunit tuluyan na niyang binaliwala ang lahat at may bastos na ugali. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang takutin silang lahat. Dragon Emperor, magsama tayo. Demigod Dark Dragon mula sa Dark Moon Lord Dynasty ang sabi. Yung iniisip ko lang. Sumangayon kaagad ang Demigod Dragon Emperor. Kung ang dalawang Lord Dynasties ay nagpasya na labanan pa rin ang isa't isa sa yugtong ito ay katulad ng pagpapakamatay. Sinabi ng Grand Elder ng dalawang 4-star force ang balitang ito sa iba pang mga eksperto, at nagpakawala ng hininga si Francis. Nagkaroon lamang sila ng pag-asa na mabuhay kung magsasama ang dalawang Lord Dynasties. Sa sandaling ito, ang Sacred King Greenlight at isang demigod ng Grand Imperial Hall ay dumating bago si Francis.
Francis, hindi mo mapoprotektahan ang dugo ng Diyos. Tumingin si Demigod Taichi kay Francis at nag-message. Ang Sacred King Greenlight ay may mapanuksong ngiti habang nakatingin kay Francis. Alam niyang hindi siya ang kakampi ni Francis, ngunit kahit na magtagumpay siya, ang patak ng dugo ng Diyos ay magiging sa iba pa rin kapag naging sapat na ang problema. Mas mabuting ibigay na lang ang pabor na ito sa isang demigod ng Grand Imperial Hall, kaya hinanap niya si Demigod Taichi. Kailangan mong tingnan kung may kakayahan kang kunin itong dugo ng Diyos. Tumawa si Francis, at lahat ng mga eksperto ng Great Gunlord Dynasty ay naakit sa sinabi ni Francis. Maging ang ibang mga demigod ay tumingin kay Francis. Nag-scan din ang mga tingin ng ilang eksperto mula sa Dark Moon Lord Dynasty. Nataranta ang Sacred King Greenlight. Hindi niya inaasahan na ibubunyag lang ni Francis ang sikretong ito sa publiko. Ano ang iniisip ni Francis? Sinasabi mo ba na wala akong kakayahang kunin ito? Malungkot ang ekspresyon ni Demigod Taichi. Ang sinabi ni Francis ay nagpalungkot sa kanya. Biglang inilantad ni Francis ang sikreto ng dugo ng Diyos sa publiko, kaya gugugol ito ng maraming enerhiya ni Demigod Taichi para makuha ang patak ng dugo ng Diyos sa huli. Ang mga batas at layunin ay lumundag sa langit at lupa habang ang isang nakakatakot na presyon ay bumaba sa himpapawid. Ang lakas ng loob mo. Tumayo si Francis at umungol. Kasabay nito, si Godfrey, Angelica, at Kane ay nakatayo sa tabi ni Francis. Bagamat si Godfrey ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ganap niyang pinagsama-sama ang kanyang cultivation, at ang masamang aura na nagmumula sa kanya ay naging dahilan upang ang ilang Sacred Kings ay hindi gustong masaktan siya. Si Angelica ay gumawa ng mas malalaking pagpapabuti. Lumiwanag ang lilang liwanag sa kanyang katawan, at nagsimulang magtipon ng yuan chi sa langit at lupa. Ang mga bloodline at sacred powers ng Sacred Lords at Sacred Kings na naruroon ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Para naman kay Kane, inilabas niya ang kanyang pisikal na presyon at naging sanhi ng pagyanig ng espasyo. Ikaw. Si Demigod Taichi ay may galit na galit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ito sa pagsisikap na kumuha ng kayamanan mula sa isang sagradong Panginoon. Sa puntong ito, kahit siya ay hindi nang ahas na padalos-dalos na kumilos laban kina Godfrey, Angelica, Kane, at Francis ng magkasama. Ang Demigod Taichi ay malinaw na pinakamaingat laban sa Kane sa partikular. Si Kane ay dating isang demigod mismo, at siya ay makakabawi sa kanyang sukdulan pagkatapos ng paglalakbay na ito sa bangkay ng Diyos. Ang mga ekspresyon ng mga eksperto sa Great Gunlord Dynasty ay naging shock. Walang kamalay-malay, mayroon na ngayong kumpiyansa si Francis na lumaban sa isang demigod. Mukhang kailangan nating gumamit ng ilang espesyal na paraan para maalis si Francis. Ang Demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace ay may malungkot na ekspresyon. Habang si Demigod Taichi ay nakaharap kay Francis at kasama. Taichi, tumigil ka. Tumunog ang malamig na boses ng Demigod Dragon Emperor. Hindi siya masaya na nilabanan ni Francis ang Grand Imperial Hall, ngunit hindi dapat baliwalain si Francis at ang lakas ng kumpanya. Kahit na ang Grand Imperial Hall ay hindi natakot sa kanila, nakaharap sila sa isang mas malakas na kalaban ngayon. Hindi nila maaaring payagan ang isang panloob na labanan na mangyari ngayon dahil iyon ay magpapababa sa kanilang sariling lakas sa labanan. Malamig na ngumisi si Demigod Taichi at tumayo. Ang ekspresyon ng Demigod Scarlet Blood mula sa Tai family ay patuloy na nagbabago. Si Francis at ang kumpanya ay naging mas malakas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Tiyak na magiging superpower ang Hall of Gods, na nangangahulugang tama ang pinili niya noon. Gayunpaman, si Francis ay masyadong matinik. Hindi siya dapat tumayo laban sa isang demigod mula sa Grand Imperial Hall. Kane, ibibigay ko sa iyo ang bayad pagkatapos nating umalis. Nag-message si Francis. Malaki ang naitulong ni Kane sa pagkakataong ito, at bibigyan siya ni Francis ng mga makatwirang bayad gaya ng ipinangako. Maaaring kailanganin din ni Francis ang tulong ni Kane sa hinaharap, kaya hindi siya maaaring makipaghiwalay kay Kane. Hindi ko akalain na ang swerte pala ng brat na ito ay nakuha niya ang dugo ng bangkay ng Diyos.
Si Kane ay labis na nagseselos, ngunit wala siyang magagawa. Si Francis ay may malungkot na ekspresyon habang ang kanyang tingin ay dumaan sa mga miyembro ng Grand Imperial Hall. Napakalakas ng pressure. Hindi niya gustong masaktan ang Grand Imperial Hall, ngunit si Demigod Tai Chi ay isang bully at gustong nakawin ang dugo ng Diyos dahil lang siya ay isang demigod. Whoosh! Pumasok si Francis sa Misty Spatial World. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay upang pagsamahin ang kanyang lakas. Makakatulong ito na malutas ang panganib ng eksperto sa Heavenly Divine Realm ngayon at ang mga puwersa ng Grand Imperial Hall mamaya. Magagawa niyang lutisin ang lahat ng panganib hanggat siya ay sapat na malakas, at si Francis ay hindi nagkukulang ng anumang mapagkukunan. Ang dugo ng bangkay ng Diyos. Tumalo ng puso ni Francis habang nakatingin sa kanyang kanang hintuturo. Baka kaya ko ito. Biglang may naisip si Francis. Ngayong ginamit na niya ang God-slaying arrow at nawala ang kanyang pinakamalakas na nakatagong card, ang hintuturo niyang ito ay maaaring maging isa pang nakatagong card. Naalala niya kung paano niya aksidenteng nailabas ang mahinang bloodline power mula sa kanyang hintuturo nang tambangan siya ng Black Destruction Serpent Dragon. Ngayon na ang hintuturo ni Francis ay naglalaman ng buong patak ng dugo mula sa bangkay ng Diyos, kung nagawa niyang gawin ito sa isang paraan ng pagpatay na maaari niyang kontrolin, ang kapangyarihan nito ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa God-slaying arrow. Gayunpaman, napakaraming hindi nakokontrol na mga aspeto ng dugo ng Diyos na ito, kaya ito ay masyadong mapanganib sa ngayon. Maaari kong subukan sa direksyong iyon ngunit, ipinakalat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique pagkatapos niyang magdesisyon. Ang una sa kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsasama-sama ng kanyang paglilinang, habang ang pangalawa ay naunawaan ang Divine Forming Technique na nakuha niya mula sa mga item ni Demigod Ferocity. Ang discarding ito ay umabot na sa upper tier na Heaven Grade, at hindi ito matututuhan ni Francis ng ilang sandali. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng kaunting pag-unlad, ang lakas ni Francis ay tataas ng husto. Ang pangatlo sa kanyang mga iniisip ay pinag-isipan ang usapin kung paano gawin ang patak ng dugo ng Diyos sa isang pagkilos ng pagpatay. Alam ni Francis na ang pangunahing isyo ay ang kanyang hintuturo ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos na ito, kung hindi, ang problema ay napakadaling malutas. Sa labas ng mundo, ang tunay na Diyos na si Flynn ay dumating bago ang puwersa ng dalawang Lord Dynasties. Ikaw ba ang gustong lumaban? Tumawa ang tunay na Diyos na si Flynn. Mahigit sa 70% ng mga eksperto sa bangkay ng Diyos ay lumalaban, ngunit ang tunay na Diyos na si Flynn ay tamad na tumingin sa mga sagradong Panginoon. Maaari ko bang malaman kung ano ang gusto ng Panginoong tunay na Diyos? Kung sasabihin mo sa akin, baka makatulong tayo. Ang Demigod Dragon Emperor ay may malungkot na ekspresyon. Naniniwala siya na ang tunay na Diyos na si Flynn ay may partikular na dahilan kung bakit gusto niyang makita ang kanilang interspatial na sukat. Kung maaari lang nilang tulungan ang tunay na Diyos na ito, hindi na nila kailangang manindigan laban sa isang tunay na Diyos. Hindi na kailangan. Susuriin ko mag-isa ang mga interspatial na dimensyon ng lahat. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay may malamig na ekspresyon. Nagsimulang umikot ang mga batas ng langit at lupa at naging isang higanting itim na kamay na humawak patungo sa isa sa mga sagradong hari mula sa Great Gunlord Dynasty. Kung gayon ang Grand Imperial Hall ay hindi na magiging magalang. Malamig na sumigaw si Demigod Dragon Emperor. Whoosh! Lahat ng demigods mula sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace ay kumilos. Ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay nagtipon at pinunit ang pamamaraan ng tunay na Diyos na si Flynn. Ang lahat ng demigods mula sa Dark Moon Lord Dynasty ay naniningil din. Ang demigod mula sa Tai family, ang demigod mula sa Yu family, ang demigod mula sa Nine Darkness Palace, at ilang demigods mula sa iba pang malalakas na kapangyarihan ay nagsimula na ring kumilos. Boom! 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 Ang mga demigod ay nagpakawala ng mga pag-atake laban sa tunay na Diyos na si Flynn. Ang banal na kapangyarihan ay lumundag sa langit at lupa habang ang mga pag-ataking ito ay lumundag patungo sa tunay na Diyos Flynn na parang tsunami.
Ang gayong mapanirang kapangyarihan ay nagpalipat-lipat sa langit at lupa, sa araw, at sa buwan. Ang mga puso ng lahat ng iba pang mga eksperto ay nanginginig habang sila ay tumingin sa barrage ng mga pag-atake sa pagkamangha. Ignorante. Kalmado at malamig ang ekspresyon ng tunay na Diyos na si Flynn. Whoosh! Isang mahabang itim na sibat ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang dulo ng sibat ay kumikinang na may matalas na lakas ng pagtusok habang ito ay naging transparent. Shoo! Hinawakan ng tunay na Diyos na si Flynn ang sibat at nilaslas. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng langit at lupa ay tila nawasak. Whoosh! 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 Lumitaw ang mga bitik sa kalangitan habang ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng kalawakan ay inilabas at dinurog ang lahat ng kalapit na banal na kapangyarihan. Ito ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang Lord Dynasties. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay malamig na ngumiti. Nagpakita siya ng nakakatakot na puwersa na nagpabagsak sa puso ng lahat ng mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties. Gaano kaitikot ang taong ito? Nagawa niyang labanan ang magkabilang Lord Dynasties ng sabay-sabay. Paano ito posible? Anong uri ng kapangyarihan ito? Bulalas ng isang sagradong Panginoon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano siya naging malakas? Imposible, kahit na ang isang tunay na Diyos ay hindi maaaring maging napakalakas. Ang kapangyarihan ng isang banal na sandata. Sabi ni Demigod Dragon Emperor sa malalim na tono. Walang totoong banal na sandata ang lumitaw sa Continent Zone dati. Bagamat nakuha ng Sky Sword Pavilion ang isang punit-punit na sinaunang sandata ng Diyos mula sa Divine Illusion Dimension kamakailan, hindi pa rin nagagamit ng demigod ng Sky Sword Pavilion ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, ang kamay ng tunay na Diyos na si Flynn ay may hawak na isang tunay na banal na sandata na ganap niyang makokontrol. 11-12. Sa sandaling ito, ang kamay ng tunay na Diyos na si Flynn ay may hawak na isang tunay na banal na sandata na ganap niyang makokontrol. Ginamit ng tunay na Diyos na si Flynn ang pinakamalakas na kapangyarihan na kayang tiisin ng dimensyong ito. Ang anumang casual na suntok mula sa kanya ay maaaring makabasag ng espasyo mismo, at maaari pa niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga bitik na ito sa kalawakan. Dahil ang mga pag-atake ng lahat ay hindi pa umabot sa antas na ito, halatang madaling nawasak ang mga ito. Who? Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nag-condense ng kamay ng kadiliman sa bilis ng kidlat pagkatapos na hatiin ang mga pag-atake ng iba at sinunggaban ang isang hindi tao na sagradong hari. Sure! Ang kamalayan ng tunay na Diyos na si Flynn ay agad na pumasok sa katawan ng sagradong haring ito at siniyasat ang lahat ng kanyang mga lihim. Boom! Pagkatapos ay inihagis ng tunay na Diyos na si Flynn ang sagradong hari sa gilid makalipas ang ilang sandali. Ang lahat ng demigods ng parehong Lord Dynasties ay tumayo at ganap na natulala. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng isang nakakatakot na kalaban sa buong buhay nila. Hinarang ng taong ito ang mga pag-atake ng higit sa isang dosenang demigod ng sabay-sabay at nahuli ang isang eksperto sa Sacred King sa parehong oras. Ang mga ekspresyon ng Sacred Lords at Sacred Kings ay nauwi sa pagkabigo, at ang kanilang mga mukha ay naging maputlang puti. Ang labanan sa harap nila ay lumampas sa kanilang mga imahinasyon. Napakalakas niya. Nagulat si Francis. Hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Lahat, oras na para ilabas ang iyong tunay na lakas. Ang mabangis na boses ng Demigod Dragon Emperor ay tumunog. Bagamat nagtutulungan ang dalawang Lord Dynasties, nag-iingat pa rin sila sa isa't isa, at ang unang round ng pag-atake ay isang pagsubok lamang. Who? Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga demigod ay nagbago ng husto. Sure! Sa isang iglap, ang kislap ng ilang substandard na sandata ng Diyos ay kumislap sa langit at lupa. Whoosh! 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 Ang mga demigod ng Great Gun Lord Dynasty at Dark Moon Lord Dynasty ay lumipad sa paligid ng tunay na Diyos na si Flynn at nagsimulang palibutan siya. Walang silbi. Napangiti ang tunay na Diyos na si Flynn kahit kaharap ang lahat ng demigods ng dalawang Lord Dynasties. Ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nakaramdam ng labis na kahihiyan nang marinig nila ito. Sacred Dragon Strike.
Ikinaway ni Demigod Dragon Emperor ang hugis dragon na staff, at ang kalapit na invisible na kapangyarihan ng Draconic Providence ay gumalaw sa himpapawid habang ito ay pumasok sa substandard na sandata ng Diyos sa mga kamay ni Demigod Dragon Emperor. Weng! Ang hugis dragon na gininto ang staff ay agad na naglabas ng napakalaking liwanag ng liwanag, at isang umuusok na dragon ang lumitaw mula rito. Tanda ng langit. Ang Demigod Withered Breath of Sky Suspension Palace ay nagpakawala ng bulk zone ng hangin gamit ang kanyang kanang kamay. Ice Soul Dark Dragon. Isang dark purple na dragon silang lumitaw sa kamay ni Demigod Dark Dragon at nagpakawala ng isang Ice Elemental Soul Dragon. Heaven Earth Infinity. Layunin ng Soul Sword. Banal na liwanag ng pagkawasak. Sa pagkakataong ito, ang mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay kinuha ang halos lahat ng kanilang kapangyarihan habang sila ay nagpakawala ng makapangyarihang mga kasanayan. Ang walang katapusang kapangyarihan ng pagkawasak ay bumagsak sa langit at lupa patungo sa tunay na Diyos na si Flynn. Mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang lahat ng ilang mga kasanayan. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay malamig na humarap sa pag-atake ng lahat ng mga demigod. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay gumamit ng malalim na pamamaraan ng paggalaw at agad na umaksyon patungo sa mga demigod ng Great Gunlord Dynasty. Dumiretso siya sa mga pag-atake natin. Ang ekspresyon ng isang demigod mula sa Grand Imperial Hall ay naging gulat at hindi makapaniwala. Boom! Bam! Bam! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay agad na sumugod sa mga demigod ng Great Gunlord Dynasty at dumiretso sa kanilang mga pag-atake. Weng Bam! Ang Golden Black Dragon Armor sa True God Flynn ay kumikislap na may banal na liwanag habang ang gininto ang itim na likido ay umaagos palabas at bumuo ng isang hadlang na kasing lalim ng karagatan. Ang mga pag-atake ng mga demigod ay dumapo sa sandata ng tunay na Diyos na si Flynn, at hindi nagtagal ay nilamon sila ng walang masyadong pinsala. Ang iyong mga pag-atake ay hindi makakalusot sa depensa ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay malamig na tumawa habang winawagayway ang itim na mahabang sibat sa paligid. Sabay-sabay na umatras at ipagtanggol. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Hindi niya inaasahan na malalabanan ng tunay na Diyos na si Flynn ang kanilang mga pag-atake at hindi pa rin siya masasaktan. Isang nakakasakit na banal na sandata at isang nagtatanggol na substandard na sandata ng Diyos. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay walang anumang kahinaan. Gamitin ang pagkakataong ito para salakayin siya at guluhin siya. Umorder si Demigod Dark Dragon mula sa likuran. Kung ang puwersa ng Great Gunlord Dynasty ay nagkaroon ng matinding pagkatalo, kung gayon ang Dark Moon Lord Dynasty ay hindi magiging katapat ng True God na si Flynn. Sa sandaling ito, ang dalawang Lord Dynasties ay nasa iisang bangka. Dark Soul Silence Ocean. Alon ng pagkawasak. Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings ng dalawang Lord Dynasties ay nagmamasid sa lahat ng ito mula sa malayo na tulala. Pang! Pang! Boom! Ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties ay hindi nagawang makapinsala sa tunay na Diyos na si Flynn. Ni hindi man lang nila masira ang depensa niya. Ang mga ekspertong ito ng parehong Lord Dynasties ay maaari lamang subukang umiwas at maiwasan ang mga pag-atake ng tunay na Diyos na si Flynn, ngunit kahit noon pa, ilang demigod ang nasugatan. Sacred Kings, sumali sa laban. Nagutos ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties, at nagsimulang kumilos ang Sacred King. Bagamat ang kanilang individual na kapangyarihan sa labanan ay ganap na walang silbi laban sa tunay na Diyos na si Flynn, nang ang lahat ng mga sagradong hari ng magkabilang Lord Dynasties ay nagsama-sama, ito ay isang nakakatakot na puwersa pa rin na hindi maaaring baliwalain. Bukod dito, umaasa ang lahat ng mga eksperto na naruroon na may magagawa sila sa laban na ito. Cain, Sacred King Dark Screen, Sacred King Feather Spirit, Sacred King Samsara, at ang kumpanyang lahat ay sinisingil. Ang mga Sacred Kings ng parehong Lord Dynasties ay nagtago sa likod ng mga demigod at gumamit ng mga pag-atake upang makagambala sa tunay na Diyos na si Flynn. Sky Shaking Punch. Dark Light Stab. Strike of the Green Sky.
Black Serpent Dragon, magtatago ka pa ba? Biglang umungal ang demigod Dark Dragon. Matagal na niyang natagpuan ang nagtatagong Black Destruction Serpent Dragon, ngunit dahil napaka-tense ng sitwasyon, wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa sandaling ito, kailangan nilang kaladkarin ang Black Destruction Serpent Dragon papunta dito. Maaari nitong palakihin ang kanilang battle power habang pinapahina rin ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga eksperto ay nagulat, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay wala sa harap ng tunay na Diyos na si Flynn ngayon. Sa isang sulok ng bangkay ng Diyos, nanginginig ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Fine, aawayin kita this time. Umalis ang Black Destruction Serpent Dragon. Dahil nalantad na ang pagkakakilanlan nito, wala nang dapat pang itago. Mas gugustuhin niyang harapin ang dalawang Lord Dynasties kaysa habulin itong tunay na Diyos. Hindi ko akalain na may descendant dito na may bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay tumingin sa Black Destruction Serpent Dragon ng may interes. Oh! Mukhang may isa pang kawili-wiling tao. Ang mga mag-aaral ng tunay na Diyos na si Flynn ay nagkontrata habang nagsasalita siya na may mahinang ngiti. Si Betty ay may napakalungkot na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay malabo. Napansin ng tunay na Diyos na ito ang kanyang pag-iral sa isang sulyap lamang. Mula dito, makikita kung gaano siya kalakas. Walang nakikita si Betty na may kaugnayan sa tunay na Diyos na ito, ngunit sinabi sa kanya ng tadhana na mayroong isang hibla ng pag-asa. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan nagmula ang pag-asa na ito. Sa partisipasyon ng lahat ng Sacred Kings ng parehong Lord Dynasties, nagsimulang maging stabilize ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga eksperto sa Sacred King na ang lakas ng labanan ay napakalapit sa antas ng demigod. Halimbawa, si Cain, ang Black Serpent Dragon, Sacred King Samsara, at higit pa. Sa partikular, ang Sacred King Samsara ay mayroong Samsara Immortal Body pati na rin ang isang grupo ng mga alipin na hindi natatakot sa kamatayan. Patuloy na pigilan siya at sayangin ang kanyang lakas. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Bagamat ang pinagsamang pag-atake mula sa mga demigod ay hindi nagawang makalusot sa depensa ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor ng tunay na Diyos na si Flynn sa ngayon, magagawa nilang pahinin ang substandard na sandata ng Diyos na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Sa partikular, ang mga batas ng pagkasira na ginamit ng Demigod Destruction at ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakalinaw na epekto. Pinaglalaroan lang kita. Do you really think you're incredible? Ang tunay na Diyos na si Flynn ay malamig nang umisi nang biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang makapangyarihang sinaunang linya ng dugo. Weng! Nagsimulang lumabo ang balat ng tunay na Diyos na si Flynn, at nagsimulang gumalaw ang mga dark purple na linya sa kabuuan nito. Ang bloodline ng Black Yao Race, ika-82 na ranggo sa 10,000 Ancient Races. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng Demigod Dark Dragon. Nakakatakot ang bloodline na aura. Ito ay isang sinaunang bloodline mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Naging malungkot ang tingin ni Demigod Dragon Emperor nang makaramdam siya ng napakalakas na presyon. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay mayroong bloodline ng Black Yao Race bloodline na nasa ika-82 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Gayunpaman, ang kadalisayan ng bloodline na ito ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito, ang lahat ng puwersa ng parehong Lord Dynasties ay nagulat sa kapangyarihan ng bloodline ng tunay na Diyos na si Flynn. Kahit si Demigod Dark Dragon, na may numero 1 Imperial Dao bloodline, ay hindi nakaharap sa kasalukuyang True God na si Flynn dahil sa makapangyarihang bloodline ng huli. Halika sa akin. Hahaha. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay natatakpan ng kadiliman, at nakasuot pa rin siya ng Seven Ocean Demonic Dragon Armor habang siya ay gumagalaw sa larangan ng digmaan na parang multo. Matapos ay activate ang kanyang bloodline, ang tunay na Diyos na si Flynn ay naging isang hindi mapigilang Diyos ng pagpatay. Pang! Boom! Boom! Ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay pinilit na bumalik sa pinakamataas na linya ng dugo at ng banal na sandata. Fuck!
Masyado siyang malakas. Ang figure ni Demigod Taichi ay lumipad pabalik ng ilang milya at bumagsak sa isang kristal na pader. Umalis. Mabilis, gawin ang lahat ng Sacred Lords na sumali sa laban. Ang mga ekspertong demigod ng parehong Lord Dynasties ay natigilan, at ang mga eksperto ng Sacred Lord ay nagpahayag ng kawalang pag-asa. Ano ang magagawa nila laban sa napakalakas na kaaway? Anong purong bloodline? Ito ay halos kapareho ng kadalisayan ng dugo ng Skyfire Lightning Ape sa loob ng Ancient Dream Realm. Nagulat si Francis. Kailangang malaman ng isa na ang Skyfire Lightning Ape ay ang species na talagang may bloodline samantalang ang True God na si Flynn ay may bloodline lamang ng isang Black Yao race descendant. Anong uri ng mundo ang Ancient Desolate Realm of Gods? Biglang nakaramdam ng matinding pagnanasa si Francis, ngunit sa ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon ang pinakamahalaga. Ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties ay hindi pa rin napigilan ang mga yapot ng tunay na Diyos na si Flynn. Isang demigod ang nahuli pa ng tunay na Diyos na si Flynn at pinatay. Ang pagbagsak ng isang demigod. Nahulog ang puso ng lahat. Sa mga demigod na naroroon, mayroon akong plano na maaaring magamit. Biglang nagsalita si Sacred King Samsara mula sa likuran. Ang sagradong Haring Samsara ay may mga mata ni Samsara, at ang kanyang sariling kapangyarihan sa labanan ay napakataas. Kahit na ang mga normal na demigod ay hindi nang ahas na baliwalain ang kanyang pag-iral. Ang sagradong Haring Samsara ay isa rin sa pinakamatagal na sagradong hari. Dumating na sa ganito ang sitwasyon. Sabihin mo lang sa amin. Ang Demigod Dragon Emperor ay may tame time na ekspresyon. Halata namang wala siyang pag-asa kay Sacred King Samsara. Kailangan ko ang kapangyarihan ng 8 Great God Eye descendants mula sa parehong Lord Dynasties. Nagpadala ng mensahe si Sacred King Samsara sa ilan sa mga upper echelon na miyembro ng dalawang Lord Dynasties. Mga descendants of the God Eyes. Ang mga ekspresyon ng peak demigods ng parehong Lord Dynasties ay huminto saglit. Ang 8 Great God Eyes ay mairaranggo man lang sa top 20 o kahit top 10 bloodlines ng 10,000 ancient races kung sila ay bahagi ng mga ito. Ang mga bloodline ng kanilang mga inapo ay hindi magiging mas mahina, ngunit dahil ang 8 Great God Eyes ay may napakaraming alamat at chismis, walang nakakaalam ng tunay na kapangyarihan ng kanilang mga bloodline. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang Demigod Destruction ay nagsiwalat ng isang palaisipang hitsura. Mayroon akong lihim na pamamaraan. Kapag matagumpay na na-activate, maaari nitong ipunan ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye at lumikha ng kapangyarihang maaaring sirain ang langit at lupa. Baka mapanakot pa nito ang tunay na Diyos na ito. Siyempre, hindi ko pa talaga nasubukan ang lihim na pamamaraang ito, kaya hindi ako lubos na nagtitiwala. Dahan daw ang sabi ng sagradong Haring Samsara. 11:13. Mayroon akong lihim na pamamaraan. Kapag matagumpay na na-activate, maaari nitong ipunan ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye at lumikha ng kapangyarihang maaaring sirain ang langit at lupa. Baka mapanakot pa nito ang tunay na Diyos na ito. Siyempre, hindi ko pa talaga nasubukan ang lihim na pamamaraang ito, kaya hindi ako lubos na nagtitiwala. Dahan daw ang sabi ng sagradong Haring Samsara. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng eksperto mula sa parehong Lord Dynasties. Maging ang Demigod Dragon Emperor, na walang gaanong pag-asa, ay labis na interesado. Nagkaroon ng isang alamat. Kapag ang lahat ng 8 Great God Eyes ay nagtipon, maaari nilang ipatawag ang Supreme Ancestor ay na maaaring magbago ng langit at lupa at magreporma sa mga batas ng universo. Siyempre, ito ay isang alamat lamang, at imposibleng lumitaw pa rin ang 8 Great God Eyes sa Continent Zone, kaya walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Ang pamamaraan ng Sacred King Samsara ay tila may kaugnayan sa alamat na ito, ngunit ang pamamaraan ng Sacred King Samsara ay upang tipunin ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye, hindi ang God Eyes mismo, at walang limitasyon sa bilang. Sacred King Samsara, meron ba talagang teknik na ganito? Natigilan si Demigod Destruction. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong pamamaraan.
Hindi ko pa ito nasubukan, kaya hindi ako sigurado kung ito ay gumagana o hindi. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Samsara. Pagkatapos ay subukan ito. Sabi ni Demigod Dark Dragon. Bagamat hindi ginagarantiya ng Sacred King Samsara na ito ay magiging matagumpay, kung ito ay magtagumpay, ito ay maaaring talagang naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang langit at lupa. Maaaring ito ang tanging paraan na mayroon sila upang kontrahin ang tunay na Diyos na si Flynn. Kung hindi, ang parehong Lord Dynasties ay haharap sa pagkawasak. Tumango rin ang Demigod Dragon Emperor. Marami sa mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties ay bahagyang umaasa. Siyempre, ilang demigod lang ang nasa usapan. Ang lahat ng iba mula sa parehong Lord Dynasties ay walang kamalayan sa plano ng Sacred King Samsara. Kung gayon hayaang lumitaw ang mga inapo ng mga mata ng Diyos mula sa parehong Panginoong dinastiya. Nag-message si Sacred King Samsara. Nasaan ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa lahi ng mga elepante? Ang divine sense ng Demigod Dark Dragon ay walang nakitang anumang senyales ng Sacred Lord Myriad Forms. Pag-uulat sa Demigod, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakuha ni Francis. Agad na sinabi ng Sacred Lord Sky Trampler mula sa lahi ng mga elepante. Francis, ibigay ang Sacred Lord Myriad Forms. Agad na sabi ni Demigod Destruction. Biglang tumigil si Francis sa paglilinang. Bakit biglang humingi ng Sacred Lord Myriad Forms si Demigod Destruction? Munting kaibigan Francis, hayaan ang Sacred Lord Myriad Forms sa ngayon. Ginagawa namin ito para harapin ang tunay na Diyos na si Flynn. Nagmensahe si Sacred King Samsara kay Francis tungkol sa pinagmulan ng usapin. May isang lihim na pamamaraan na nagtitipon ng kapangyarihan ng mga inapo ng 8 Great God Eye. Masyadong interesado si Francis sa lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Kokontrolin ko ang Sacred Lord Myriad Forms. Malamig na sabi ni Francis. Imposibleng ibigay niya ang Sacred Lord Myriad Forms. Dahil lang sa Sacred Lord Myriad Forms kaya matagal na hinabol ni Demigod Ferocity si Francis, kaya hindi niya basta-basta ibibigay ang Sacred Lord Myriad Forms. Dahil sa ugali ni Francis, naging malungkot ang lahat ng demigods mula sa parehong Lord Dynasties, ngunit wala silang masabi kung hindi, baka may maramdaman ang tunay na Diyos na si Flynn. Whoosh! Inilabas ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms at inilagay ang karamihan ng kanyang sariling enerhiya sa isip ng Sacred Lord Myriad Forms para kontrolin siya. Ang pagkontrol sa Sacred Lord Myriad Forms ng buong lakas ko ay nangangahulugan na ako mismo ay nakikilahok sa kaganapang ito gamit ang pagkakakilanlan ng Sacred Lord Myriad Forms. Nasasabik si Francis. Whoosh! Ang mga itim na linya sa mata ni Samsara ay biglang nagsimulang umikot, at isang taong nakasuot ng itim na may maputlang mukha at isang mata ay biglang lumitaw. Francis! Ang Emperor ng Kamatayan ay napaungol, ngunit ang mga mata ni Samsara ay naghihigpit sa kanya. Hindi niya magawang ilipat o gamitin ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Lumitaw din ang aura ng isang god ay mula sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang nanginig ang ekspresyon ng lahat ng eksperto mula sa magkabilang Lord Dynasties nang maramdaman nila ang aura na ito. Bakit ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay naglalaman ng aura ng isang inapo ng God Eye? Black Destruction Serpent Dragon, bitawan ang Eye of Destiny. Direktang sabi ni Sacred King Samsara. Bago malaman ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang nangyayari, nagawa ni Betty na kalkulahin ang hindi alam sa pamamagitan ng mga bakas ng tadhana. Sure! Isang normal na babaeng nakaputi ang dahan-daang lumabas mula sa origin dimension ng Black Destruction Serpent Dragon. Guru! Agad na tumawag si Betty. Betty! Bahagyang nabaliw ang Emperor ng Kamatayan nang magpakita siya ng malungkot na ekspresyon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nanghihinayang sabi ng Emperor of Death. Matapos ihayag ang kanyang sarili, malamig na tiningnan ni Betty si Francis at naglabas ng intensyong pumatay. Ang mga mata ng Destiny. Maraming eksperto ang napuno ng pagkabigla.
Bagamat ang Eye of Destiny ang may pinakamababang lakas labanan sa pagitan ng 8 Great God Eyes, ito ang pinakamalalim at Mystic God Eye. Marami sa mga eksperto na naruroon ay hindi pa nakarinig ng may nagmamay-ari ng Eyes of Destiny noon, ngunit ang ina po na may mga mata ng Destiny ay nakatayo sa tabi nila ngayon. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ligtas na nalampasan ng Black Destruction Serpent Dragon ang bangkay ng Diyos at naiwasan ang lahat ng panganib. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Napansin niya ang pagkakaroon ng Eyes of Destiny noong lumaban siya sa Black Destruction Serpent Dragon. Gusto rin niyang patayin si Betty, ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Wala talagang pakialam si Francis sa Emperor of Death sa puntong ito. Ang huli ay hindi na nagbigay ng banta sa kanya, at ang kasalukuyang sitwasyon ng Emperor of Death ay talagang nakakaawa. Ang mga mata ng pagkawasak, ang mga mata ng napakaraming anyo, ang mga mata ng tadhana, ang mata ng kamatayan, at ang mga mata ni Samsara. 5 ina po ng 8 Great God Eyes ang natipon dito. Nanginginig ang puso ng bawat eksperto dito nang makita ang tagpong ito. Ano ang mangyayari kapag nagsama-sama ang kapangyarihan ng mga ina po ng mata ng Diyos na ito? 5 God Eye Descendants. Naramdaman ng tunay na Diyos na si Flynn na may masamang mangyayari. Bilang isang taong naninirahan sa Ancient Desolate Realm of Gods, mas alam niya ang tungkol sa 8 Great God Eyes. Kahit na sa sinaunang Desolate Realm of Gods, ang 8 Great God Eyes ay mga Diyos na hindi maaaring hawakan. Ano ang magagawa ng maliliit na ina po ng mga mata ng Diyos? Ang tunay na Diyos na si Flynn ay umungal. Whoosh! Ang figure ng tunay na Diyos na si Flynn ay kumislap at agad na lumapit sa mga nagtipong puwersa ng dalawang Lord Dynasties. Tigilan mo siya. Sabi ni Demigod Dragon Emperor, at nagsimulang kumilos ang demigods ng parehong Lord Dynasties. Hindi nila maaaring pahintulutan ang tunay na Diyos na si Flynn na sakta ng mga ina po ng God Eye. Tuturuan ko kayong lahat ng teknik. Nagpadala ng mensahe si Sacred King Samsara sa mga ina po ng God Eyes. Shua! Shua! Matapos matanggap ang pamamaraan, agad nilang sinimula na sundin ang mga kinakailangan at makipagtulungan sa sagradong Haring Samsara. Ipatawag ang kapangyarihan sa loob ng Origin Dimension. Kinokontrol ni Francis ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms para makapasok sa Myriad Forms Dimension ng huli. Kapangyarihan ng pinagmulan. The Eyes of Myriad Forms, Power of Origin ay ang kapangyarihan ng Myriad Forms ang pagkakatawang tao ng kalikasan. Weng! Isang kulay-kulay na bahaghari na kapangyarihan ang itinuro ni Francis, at ganap nitong binaliwala ang dimensyon ng kaluluwa, ang pisikal na dimensyon, at mga batas sa spatial. Kasabay nito, ang iba pang mga ina po ng God Eye ay nagpatawag ng kanilang sariling origin power. Lumamlam ang kulay ng mga mata ng lahat nang ilabas nila ang kapangyarihang ito. Malinaw na ang paggamit ng Power of Origin ay lubhang nakaapekto sa kanilang mga mata. Ano ang gagawin nila sa kapangyarihang iyon? Nawalan ng kumpiyansa ang tunay na Diyos na si Flynn nang maramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan. Bagamat ang kapangyarihan ay talagang mahina, ang bawat surge ng kapangyarihan ay isang tunay na batas na hindi makontrol ng mga normal na tao. Maging ang tunay na Diyos na si Flynn ay hindi alam kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng kapangyarihang ito ay magkakasama, ngunit siya ay may masamang pakiramdam. Papatayin ko lang sila pagkatapos. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay malamig na ngumisi. Huwag mo nang isipin iyon. Tigilan mo siya. Ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties ay agad na nagsimulang gumamit ng kanilang sariling kakayahan. Sila ay naging mas umaasa nang makita nilang ang tunay na Diyos na si Flynn ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pinagsamang kapangyarihan ng 5 ina po ng mata ng Diyos. Whoosh! 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 Ang 5 mga ina po ng God Eye ay nagsimulang gumamit ng isang komplikadong selyo ng kamay ng sabay-sabay. I freeze. Ang Sacred King Samsara ay umungal habang pinapagana niya ang kanyang Eyes of Samsara. Weng! Ang 5 powers of origin ay pinamunuan ng kanyang kapangyarihan ni Samsara at pinagsama sa isang mystic power na walang nakilala, ngunit natakot silang lahat. Ang bola ng kapangyarihan na ito ay parang biglang nag-evolve. Boom!
Isang kakilakilabot na ultimate power ang agad na lumitaw sa buong langit at lupa. Ang kapangyarihang ito ay ganap na walang bisa na parang hindi ito umiiral, ngunit naapektuhan din ito ang lahat ng bagay sa mundo na parang ito ay isang Diyos. Ang aura ng isang mata ng Diyos. Sa sandaling ito, ang mga inapo ng God Eyes ay nakadama ng kakaibang aura sa loob ng kapangyarihang ito. Pumunta ka. Malumanay na sabi ni Sacred King Samsara. Boom! Pang! Sa sandaling ito, ang mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay itinulak sa tabi ng tunay na Diyos na si Flynn, at maraming demigod ang nasugatan ng husto sa pamamagitan ng pagdagsa ng bloodline na divine power. Yung kapangyarihan. Namilog ang mga mata ng tunay na Diyos na si Flynn. Nang harapin ang kapangyarihang ito, ang kanyang katawan, linya ng dugo, at kaluluwa ay tila sumuko sa paglaban at likas na gustong yumoko. Ano ang kapangyarihang ito? Hindi ko maintindihan. Ang mga eksperto sa demigod ng dalawang Lord Dynasties ay kapareho ng true God na si Flynn. Labis silang humanga sa kapangyarihang ito, at malapit na silang yumukod dito. Dark Cloud Flash. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nakaramdam ng panganib sa unang pagkakataon at agad na gumamit ng banal na pamamaraan. Shua! Shua! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nag-iwan ng malabo ng mga after images habang siya ay agad na lumayo sa napakalayo. Gayunpaman, nang huminto ang kanyang figure, lumitaw sa kanyang harapan ang misteryosong void power na nangingibabaw sa lahat ng iba pang kapangyarihan. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng tunay na Diyos na si Flynn ay naging gulat. Ang kapangyarihang ito ay nasira sa mismong spacetime at direktang bumaba sa kanya. Boom! Isang bagyo ng mapang wasak na pagkawasak ang humihip mula sa gitna ng pagsabog. Shua! Whoosh! Whoosh! Isang black hole ang nabuo sa gitna ng pagsabog at nilamon ang lahat ng pisikal at kaluluwang kapangyarihan sa malapit. Nakakatakot na kapangyarihan. Patay na ba siya? Ang mga dalubhasa sa demigod ay lubos na nabigla habang nakatutok ang kanilang mga mata sa black hole storm. Sa sandaling ito, ang limang inapo ng God Eye ay nakatayong lahat. Sa sandali ng pag-activate, tila naunawaan nila ang isang lihim na kapangyarihan na hindi magagawa ng iba. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit naramdaman nila ang isang aura ng isang mata ng Diyos. Gayunpaman, napagtanto ni Francis na ang misteryosong gininto ang bola sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagsimulang manginig na parang may lalabas. Tagumpay. Napuno ng kagalakan ang mga mata ng sagradong Haring Samsara. Hindi bababa sa tatlong mga inapo ng God Eye ang kailangang magkasama upang magamit ang discarding ito, kaya ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Noong una ay ayaw niyang ibunyag ang lihim na pamamaraang ito, ngunit ang dalawang Lord Dynasties ay hindi katugma ng true God na si Flynn. Kung matatalo sila, ang buhay ng bawat dalubhasang naruroon ay makokontrol ng tunay na Diyos na si Flynn, kasama na ang kanya, kaya kailangan niyang gawin iyon. Kung makokontrol ko ang kapangyarihang ito para sa aking sarili. Puno ng pananabik ang sagradong Haring Samsara. Boom! Pang! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa gitna ng pagsabog na nagsisimula ng kumalma. Lahat kayo ay nililigawan si kamatayan. Tumunog ang galit na dagindong ng tunay na Diyos na si Flynn. Whoosh! Ang katawan ng tunay na Diyos na si Flynn ay lumitaw sa isang iglap. Nagkaroon ng buta sa kanyang katawan, at ang karamihan sa Seven Ocean Demonic Dragon Armor ay nabasag at madilim. Nakakahiya. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nagluwa ng isang subo ng itim na dugo. Gulo. Ang mga nabasag na bahagi ng banal na katawan ng tunay na Diyos na si Flynn ay dahan-daang nagsimulang gumalaw at gumaling. 11:14. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay may napakapangit na ekspresyon. Siya ay isang kababalaghan kapwa sa kanyang pamilya at sa Ancient Soul Palace. Hindi pa siya gaanong nasaktan sa buong buhay niya. Siya ay isang third-rank true God, at kahit na pinipigilan niya ang kanyang cultivation, ang kanyang divine body at makapangyarihang bloodline ay dapat gawing flawless ang kanyang depensa. Ngayon, hindi lang ang kanyang divine body at bloodline ang nasugatan, maging ang Seven Ocean Demonic Dragon Armor ay napinsala ng husto.
Ang mas ikinagulat pa niya ay ang kanyang banal na katawan ay napakabagal na gumaling matapos masira ng mahiwagang kapangyarihang iyon. Hindi niya akalain na ang pinagsamang puwersa ng ilang normal na inapo ng God Eye ay makakapaglabas ng ganoong nakakatakot na puwersa. Hindi pa rin siya patay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay lubos na nabigla. Kahit na hindi nito maintindihan ang mystic power kanina. Anong lakas? Labis na nagulat si Demigod Dark Dragon. Ang pinagsamang puwersa ng 5 inapo ng God Eye ay talagang napakalakas, ngunit kahit na ito ay hindi sapat para patayin ang tunay na Diyos. Mula dito, makikita ng isang tao na ang lakas ng tunay na Diyos na ito ay hindi simple. Ang kalidad ng kanyang mga banal na bagay ay malamang na napakataas din. Ngunit sa kasalukuyang mga pinsala ng tunay na Diyos na ito, hindi siya dapat maging kapareha natin ngayon. Sabi ng Demigod Dragon Emperor. Ito ba ang kapangyarihan ng isang tunay na Diyos? Si Francis ay lubos na nabigla habang nakatingin sa tunay na Diyos na si Flynn. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kahit isang regular na true God at isang demigod ay napakalaki. Ang resulta ng kanilang pag-atake ay nangangahulugan na ang tunay na Diyos na ito ay isang makapangyarihang pag-iral kahit na sa ancient desolate realm of gods, at mayroon siyang maraming mga diskarte at kasanayan. Masyado pang maaga para maging masaya ka. Ang mga lilang linya sa maitim na balat ni True God Flynn ay nagsimulang tumaas-baba habang nagsimulang kumalat ang nakakatakot na bloodline na divine power. Hindi maganda. Bulalas ng Demigod Dragon Emperor. Ang lahat ng mga demigod ay agad na nagbantay, at ang mga Sacred Lord at Sacred King sa likod ng mga demigod ay agad na umatras. Tila may naramdaman si Betty at pumasok sa origin dimension ng Black Destruction Serpent Dragon. Divine Technique Dark Soul Shockwave. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nagpakalat ng kanyang soul intent at naglabas ng magulong alon ng kapangyarihan ng kaluluwa. Weng! Ang Darkness Elemental Soul Attack ay tumawid sa bawat direksyon na may napakabilis na bilis at naglakbay ng ilang libong milya. Naging madilim ang buong langit at lupa nang ang mga eksperto sa loob ng bangkay ng Diyos ay kailangang harapin ang isang nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Kahit na ang mga demigod ay naramdaman na parang ang kanilang mga kaluluwa ay pumasok sa impyerno mismo at patuloy na inaatake. Kahit na ang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay malayo sa tunay na Diyos na si Flynn, hindi pa rin nila napigilan ang nakakatakot na sabog ng soul power. Sa isang iglap lang, ilang dosenang Sacred Lords at 5 Sacred Kings ang napatay sa pamamagitan ng soul attack ni True God Flynn. Ang mga pinsala sa mga demigod ay lumala, at ang isang maliit na bilang sa kanila ay hindi na makalaban. Gayunpaman, ang 5 inapo ng God Eye ay may bloodline ng isa sa 8 Great God Eyes, kaya ang kanilang natural na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa ay mas malakas. Ang Demigod Destruction ay nakatanggap ng mga light injuries, si Betty ay nakatakas sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang Sacred Lord Myriad Forms ay inalis ni Francis. Nakakakilabot na lakas digma. Napaungol ang isang demigod habang dumarami ang sakit sa kanyang ulo. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nagawang magpakawala ng isang pag-atake ng kaluluwa sa buong larangan ng digmaan ng mag-isa. Kung ang tunay na Diyos na ito ay nagsimula sa lahat ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang pamatay na hakbang na ito kaagad, walang sinuman ang makakaligtas. Ang mga mata ng tunay na Diyos na si Flynn ay tumutok sa lugar malapit sa Sacred Kings at nalaman na ang 5 inapo ng God Eye ay buhay pa. Malinaw na ang divine technique ng True God na si Flynn ay nakatutok sa mga inapo ng God Eye, ngunit ang resulta ay hindi natuloy ayon sa plano. Sure! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at nagpahayag ng isang matinding malamig na layunin ng pagpatay habang siya ay sumusugod sa mga inapo ng mga mata ng Diyos. Papatayin ko kayong lahat. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay nagpahayag ng nakakatakot na ekspresyon. Sa ngayon, kailangan niyang patayin ang mga inapo ng mga mata ng Diyos bago ang anumang bagay. Tigilan mo siya. Ang Demigod Dragon Emperor ay umungal. Ang pinakamalaking card para sa parehong Lord Dynasty sa ngayon ay ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 inapo ng God Eye. Hindi nila maaaring payagan ang anumang aksidente na mangyari sa kanila o kung hindi ay sasakupan ang buong sona ng kontinente. Pumunta ka.
Alam din ito ng lahat ng Sacred Kings at Demigods, kaya nakipagtulungan sila at sabay na sumugod kahit na sila ay malubhang nasugatan. Bastos ka! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay may malamig na ekspresyon. Sanay pa rin ang kanyang tingin sa limang inapo ng God Eye. Hua! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay iwinagayway ang kanyang mahabang itim na sibat sa paligid, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang napunit sa hangin. Boom! Pang! Ilang demigod at sacred kings ang hindi pa rin napigilan ang kapangyarihang ito kahit na nagtutulungan sila. Boom! 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 Nabasag ang bangkay ng Diyos, at nagkahiwalay ang langit at lupa. Bagamat ang tunay na Diyos na si Flynn ay lubhang nasugatan ngayon, umatake pa rin siya ng buong lakas, na sapat na para wasakin ang mundo. Lahat, mangyaring gamitin ang lihim na pamamaraan na ginamit mo kanina. Nagmensahe ang Demigod Dragon Emperor sa limang inapo ng God Eye. Sila ang huling pag-asa ng lahat. Nasugatan na nila ng husto ang tunay na Diyos na si Flynn, kaya tiyak na hindi niya kakayanin ang pangalawang pag-atake mula sa limang mata ng Diyos. Ito ang buong dahilan kung bakit ang tunay na Diyos na si Flynn ay umaatake ng buong lakas. Wala naman dapat problema, diba? Nakipag-usap ang sagradong Haring Samsara sa iba. Kaya natin. Hindi ito tinanggihan ng ibang mga inapo ng God Eye. Pagkatapos ng lahat, isinasaalang-alang din nito ang kanilang buhay at kamatayan. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang buong lakas. Francis, maaari ka ring lumahok sa oras na ito. Saglit na nag-isip si Sacred King Samsara bago nagsalita. Bakit? Nagulat si Demigod Destruction, ngunit nanatiling tahimik si Betty at ang Emperor of Death. Ang kanyang mata ay naglalaman ng isang tipak ng isang God Eye aura. At ito ay may potensyal na maging ang ikasyam na mata ng Diyos. Sabi ng Sacred King Samsara. Ano? Nagulat si Demigod Destruction. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang tipak ng God Eye aura na naramdaman ng kanyang Eyes of Destruction nang magsagawa sila ng pag-atake. Akala niya ay aksidente lang iyon, ngunit maaari bang? Ang aura ay nanggaling sa mata ni Francis. Magsimula na tayo. Kung maaari, sasali ako. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Bagamat hindi na talaga gusto ng mga hindi tao si Francis, nababagabag pa rin siya sa katotohanang ibinunyag ng Sacred King Samsara ang kanyang sikreto sa isang hindi tao. Whoosh! Whoosh! Ang limang inapo ng God Eye at si Francis ay nagsimulang gumamit ng teknik. Kapangyarihan ng pinagmulan. Boom! 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 Ang limang inapo ng God Eye ay muling pinalabas ang kanilang power of origin. Paano ko dapat idirekta ang power of origin mula sa espiritual na mata ng aking Diyos? Tumigil sandali si Francis. Mula nang magsimula siyang mag-cultivate, ang espiritual na mata ng Diyos ay naglabas lamang ng ilan sa nakatagong kapangyarihan nito ng mag-isa, ngunit ang kapangyarihang iyon ay tila hindi ang tunay na kapangyarihan ng pinagmulan ng espiritual na mata ng Diyos. Hindi rin alam ni Francis kung ano ang mayroon ng power of origin ng spiritual eye ng Diyos o kung nasaan ito. Ang Ninth God's Eye ay isang alamat lang. Ang Demigod Destruction ay hindi maiwasang mapangiti pagkatapos na walang makitang reaksyon mula kay Francis pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kapangyarihan ng pinagmulan na taglay ng mga mata ng Diyos at ng kanilang mga inapo ay natural na dumating. Imposibleng makuha sila ng ibang bloodlines. Sa kabilang banda, naging matalas ang mga mata ng tunay na Diyos na si Flynn. Paano maaaring gumana sa akin ang parehong paglipat ng 2 beses? Ang tunay na Diyos na si Flynn ay may mabangis na tingin. Unang beses pa lang siyang nasugatan ng husto dahil minamaliit niya ang kanyang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi na bibigyan ng true God na si Flynn ang mga inapo ng God ay nagamitin muli ang kanilang galaw. Mamatay. Inilabas ng tunay na Diyos na si Flynn ang kanyang kadugo na banal na kapangyarihan. Boom! Isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa itim na sibat na parang kanyan. Ito ay bumaril sa ilang libong milya at sinira ang lahat ng dinadaanan nito. Boom! Pang! Bam!
5 demigod ang agad na pinasabog ng nakakatakot na kapangyarihang ito, at isa sa kanila, na nasugatan ng husto, ay napatay. Whoosh! Matapos palayasin ang mga demigod, gumamit ang tunay na Diyos na si Flynn ng isang malalim na kasanayan sa paggalaw at umaksyon patungo sa mga inapo ng God Eye. Hindi maganda. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay bumagsak sa mga depensa. Sumigaw si demigod withered breath. I freeze. Nakaramdam ng kritikal na panganib si Sacred King Samsara at agad na nagsimulang gumamit ng teknik. Weng! Ang 5 powers of origin ay pinamunuan ng kanyang kapangyarihan ni Samsara at nagsimulang umikot. Huli na ang lahat. Mamatay ka! Ang tunay na Diyos na si Flynn ay tumawa ng nakakatakot at iwinagayway ang itim na sibat. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang misteryosong gininto ang bola sa loob ng dimensyon ng God Eye ni Francis. Para bang ang pagsasama ng mga kapangyarihan ng God Eye ay maaaring idirekta ang power of origin mula sa God's spiritual eye ni Francis. Sumabay si Francis sa agos ng misteryosong gininto ang bola at nagsimulang tumulong na idirekta ang kapangyarihan. Weng! Biglang bumukas ang mga mata ni Francis at nag-graded ng isang panaginip na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihang ito, ang 5 powers of origin na umiikot sa hangin ay agad na tumigil sa paggalaw at nagsimulang manginig. Isang sinaunang kapangyarihan ng pinagmulan. Hindi matukoy ng tunay na Diyos na si Flynn kung anong uri ng kapangyarihan ito, ngunit naramdaman niya ang napakakapal na pinagmulan ng sinaunang power of origin mula rito. Ang kapangyarihang ito. Nayanig ang puso ni True God Flynn. Sa isang iglap, ang kanyang banal na katawan, kaluluwa, at banal na kapangyarihan ay pinigilan at hindi makagalaw. Nang harapin niya ang mahiwagang panaginip na kapangyarihang ito, naramdaman niya na para siyang isang mortal and infinitesimal, na parang kailangan niyang yumukod sa kapangyarihang ito. Anong nangyayari? Iba na talaga ito sa dati. Ang mga puso ng mga sagradong hari at demigod ay nanginginig nang bumagsak sila sa lupa na walang laman ang isip. Ang aura ng sinaunang pinagmulan. Ang demigod Dragon Emperor ay tumikim. Hu! Ang mapangarapin na misteryosong kapangyarihan na ito ay nagmula sa powers of origin mula sa mga inapo ng God Eyes. Weng! Ang powers of origin mula sa 5 inapo ng God Eye ay nilamon ng panaginip na misteryosong kapangyarihan na ito. Nagsimulang umikot ang langit habang kumikinang ang mga ilaw sa kalangitan. Ang mga batas at layunin ng langit at lupa ay naging magulo at naging isa. Ito ay binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay tila naging langit at lupa, at nagawa niyang kontrolin ang lahat ng nasa kanila. Ang bawat pag-iisip niya ay kayang kontrolin ang mundo. Parang, hanggat nasa isip ni Francis, mawawala ang lupa. Divine Technique Dark Soul Escape. Nayanig ang puso ng tunay na Diyos na si Flynn, at ang kanyang kaluluwa ay nanginag habang sinusunog niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan at soul intent upang maging isang itim na ambon. Pumunta ka! Sa pagkakataong ito, si Francis ang direktor ng misteryosong kapangyarihan, at itinuro niya ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito patungo sa tunay na Diyos na si Flynn. Weng boom! 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 Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng ilang libong milya ay nagsimulang manginig, at ang lahat ng mga nilalang ay yumuko sa harap ng mapangwasak na kapangyarihang ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Naramdaman ng mga demigod at sacred king sa bangkay ng Diyos na nanlamig ang kanilang mga puso, at nagmadali silang umalis. Boom! 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 Saan man dumaan ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito, ang langit at lupa ay naging wala. Nabasag ang lupa. Para bang isang bahagi ng langit at lupa ang nawala, at ang ibabang kalahati ng bangkay ng Diyos ay ganap na nawasak. Hindi mabilang na mga bitek ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang lakas ng bawat crack ay sapat na para patayin ang mga normal na demigod. 11:15. Isang nakakatakot na black hole ang lumitaw 10,000 milya sa ilalim ng lupa at sinira ang lahat sa paligid mismo. Kahit na ang istruktura ng espasyo ay naapektuhan. Ang lahat sa loob ng gutay-gutay na bangkay ng Diyos ay patay tahimik. Namatay ba ang tunay na Diyos na si Flynn? May nagtanong pagkatapos ng mahabang panahon.
Anong klaseng kapangyarihan iyon? Nanlalaki ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon sa hindi makapaniwala. Kahit na hindi nito makita kung anong uri ng kapangyarihan iyon sa kabila ng kaalaman nito. Ang katayuan ng 8 Great God Eyes at ang kanilang mga inapo ay tumaas ng isa pang antas sa puso nito. Kasabay nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-inspection sa paligid nito, at sa wakas ay dama po ang tingin nito kay Betty. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay winalis si Betty at naging isang bahid ng itim na liwanag na tumalsik sa malayo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumakas. May tumawag. Huwag mo nang pakialaman. Sabi ng isang demigod mula sa Dark Capital Cult. Ang labanan sa tunay na Diyos na si Flynn ay lubos na nasugatan ng halos lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Karamihan sa kanilang mga pinsala ay yumanig sa kanilang pundasyon, at wala silang sapat na oras para pangalagaan ang kanilang mga sarili, lalo pa ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga eksperto na naruroon pagkatapos ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa 5 inapo ng God Eye at pagkatapos ay kay Francis. Sa huling sandali, nasaksihan nilang lahat ang paglitaw ng mahiwagang kapangyarihang iyon. Maaari nitong sirain ang anumang bagay at lahat ng bagay sa kanyang paraan. Ito ay walang kapantay. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye ay nagkaroon ng lubhang kakaibang lakas sa ikalawang pagkakataon kaysa sa una. Alam ng halos lahat ang dahilan. Sa sandaling ito, ang mga inapo ng God Eye ay nasa estado ng pag-unawa. Si Francis, na siyang sentro ng atensyon ngayon, ay nasa estado din ng pangunawa. Naramdaman ni Francis ang pakiramdam ng pagiging isang Diyos na unti-unting nawawala, at ang kanyang kamalayan ay bumalik sa kanyang katawan. Iyon ang power of origin mula sa espiritual na mata ng aking Diyos. Bulong ni Francis sa sarili. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring ganap na baliwalain ang lahat, at ito ay hindi mapigilan. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit maaaring mailabas ang kapangyarihan mula sa spiritual eye ng Diyos ay dahil sa powers of origin mula sa 5 inapo ng God Eye na nagdidirekta nito palabas. Naramdaman din ni Francis na kahit papaano ay nagbago ang kapangyarihan ng kanyang God Eye matapos sumanib sa kapangyarihan ng 5 inapo ng God Eye. Sa sandaling ito, sinimulan ni Francis na suriin ang kanyang kaliwang mata. Ang aking soul intent ay umabot na sa antas ng isang sagradong hari. Napagtanto ni Francis ang nakakagulat na pagbabago ng kanyang soul intent nang i-circulate niya ito. Bilang karagdagan, ang estado ng pagiging isang Diyos at namumuno sa langit at lupa kanina ay nagbigay daan sa kanyang pangunawa na tumaas ng husto. Ang lahat ng kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos ay tila nag-evolve din. Naramdaman ni Francis na ang kanyang God's spiritual eye ay iba na ngayon kumpara sa dati matapos mabawi ang kontrol dito. Ang lahat ng aspeto ng espiritual na mata ng Diyos ay pinalakas ng iba't ibang antas. Halimbawa, sa nakaraan, halos hindi ma-duplicate ni Francis ang isang replika ng God-slaying arrow, ngunit ngayon, ang pagdoduplicate ng isang replika na God-slaying arrow ay hindi man lang gumamit ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Dagdag pa sa katotohanan na ang kanyang soul intent ay nakalusot, maaaring magawa pa ni Francis na duplicate ang isang tunay na God-slaying arrow ngayon. Ang kakayahang duplikasyon ay isa lamang sa kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Natagpuan ni Francis na ang lahat ay iba. Hindi niya lang alam kung paano ito ipapaliwanag. Malinaw na ang paglabas ng power of origin mula sa God's spiritual eye at ang pakikipag-ugnayan nito sa mga kapangyarihan ng iba pang mga inapo ng God Eye ay nagpalakas sa mga kakayahan ni Francis. Malaki ang pagbuti ng espiritual na mata ng Diyos. Ang aking mga mata ng pagkasira. Isang tandang ang narinig mula sa demigod destruction. Weng! Ang demigod destruction ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagliwanag ng isang hindi nakikitang batas ng pagkasira. Mukhang naging mas malakas ang mga kakayahan ng demigod destruction. Malungkot ang ekspresyon ng demigod Dark Dragon. Napaka-talented ng demigod destruction, at napakalakas ng kanyang bloodline. Ngayon na ang kanyang Eye of Destruction ay naging mas malakas, ang kanyang lakas ay nasa tuktok na ngayon ng Dark Moon Lord Dynasty. Nakapikit ang mga mata ni Sacred King Samsara.
Dahil sa hindi nakikitang kapangyarihan ni Samsara sa paligid niya, hindi komportable ang mga kalapit na Sacred Lords at Sacred Kings, at umatras sila. Bagamat ang Emperor of Death ay may Samsara immortal body, siya ang may pinakamalaking improvement. Sa sandaling pag-atake, naramdaman ng Emperor ng kamatayan na parang nakatakas siya mula sa Samsara ng kamatayan. Nakita ni Francis ang lahat ng ito. Ito ay malinaw na ito ay hindi lamang siya na nagbago. Ang iba pang mga inapo ng God ay may nakuha din. Ang mga inapo ng mga mata ng Diyos ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata ng sabay at tumingin kay Francis na may komplikadong ekspresyon. Malinaw na alam nila na ang kanilang kapangyarihan sa Eye Bloodline ay naging mas malakas dahil kay Francis dahil ang kanyang hindi kilalang power of origin ay nag-udyok sa kanilang mga Eye Bloodlines. Maging ang Demigod Destruction ay likas na nag-iingat kay Francis ngayon, na parang ayaw niya maging kaaway ni Francis. Ang mga kalapit na eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nabigla pa rin at hindi makapaniwala sa lahat ng ito. Ang pinagsamang kapangyarihan ng mga inapo ng God ay lubos na nagulat sa kanila. Walang sino man sa alinmang Lord Dynasty ang makakalaban sa nakakatakot na kapangyarihang iyon. Salamat sa lahat. Sabi ni Demigod Dragon Emperor pagkaraan ng mahabang panahon. Tama, lahat ito ay salamat sa lihim na pamamaraan ng Sacred King Samsara. Lumapit ang ilang demigod at nagpasalamat. Francis. Sa kabilang banda, ang Sacred King Greenlight at Sacred King Feather Spirit ay natarante at hindi maamin ang nangyari. Sa sandaling ito, si Francis ay parang isang higanting bundok sa kanilang mga puso malakas at hindi malalampasan. Hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang lahat ng iyon ay dahil sa iba pang limang inapo ng mata ng Diyos. Ang Demigod Dark Ocean ay may pangit na ekspresyon habang bumubulong sa kanyang puso. Ang alitan sa pagitan ng Nine Darkness Palace at Francis ay hindi na mareresolba ng mapayapa. Kung ang Demigod Dark Ocean ay naging maingat kay Francis dahil sa kaganapang ito, kapag si Francis ay nagmature na, ang Nine Darkness Palace ay masisira. Anong uri ng pag-iral ang God ay ni Francis? Nagulat si Godfrey. Nakakuha siya ng maraming kayamanan sa loob ng bangkay ng Diyos, ngunit nabigla pa rin siya kay Francis. Ito ay maaaring ang ikasyam na mata ng Diyos. Ang boses ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog mula sa loob ng katawan ni Godfrey. Hihihi. Sa kabilang banda, si Angelica ay may matingkad na ngiti. Parami ng parami ang mga mata na nakatutok kay Francis. Walang nagawang baliwalain ang kanyang pag-iral pagkatapos ng labanang ito. Siguro kung ang Ancient Soul Palace mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay magpapadala ng mas maraming True God Expert pagkatapos nito. Ang isang Sacred King sa hindi kalayuan ay bahagyang nag-alala at bumaantong hininga. Hu! Ang huminahon na kapaligiran ay muling naging tense, at ang temperatura sa malapit ay nagsimulang bumaba. Ito rin ang ikinabahala ng lahat, ngunit sinubukan nilang hikayatin ang kanilang mga sarili na ang mga tunay na Diyos ay hindi madaling bumaba. Kahit na mas maraming True God ang dumating, mayroon pa rin silang 5 God ay descendants at isang paraan para kontrahin ang isang True God, ngunit nag-aalala pa rin ang lahat. Sa sandaling ito, isang tinig ang tumunog mula sa ulo ng bangkay ng Diyos. Wala sa inyo ang kailangang mag-alala. Pupunta ako sa Ancient Desolate Realm of God sa lalong madaling panahon, at ang Ancient Soul Palace ay hindi magpapadala ng sinuman. Natigilan ang lahat ng mga eksperto ng magkabilang Lord Dynasties habang nakatingin sila sa ulo ng bangkay ng Diyos dahil sa gulat. Bagamat alam ng lahat na tiyak na mayroong isang uri ng pag-iral sa loob ng ulo ng bangkay ng Diyos, hindi nila akalain na mayroong isang eksperto doon. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang ekspertong ito sa ulo ng bangkay ng Diyos. Higit pa rito, mula sa sinabi ng mahiwagang ekspertong ito, halos lahat ay masasabi na ang dahilan kung bakit ang tunay na Diyos na si Flynn ay dumating sa Continent Zone sa unang lugar ay dahil sa kanya. Kung hindi sasabihin ng mahiwagang eksperto ang kanyang ginawa. Alinmang paraan, hindi sila naglakas loob na saktan ang dalubhasa sa loob ng ulo ng bangkay ng Diyos. Salamat, Senior. Magalang na sabi ni Demigod Dragon Emperor, at ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagpakawala ng hininga.
Hindi bababa sa alam nila na ang Ancient Soul Palace ay hindi magpapadala ng anumang mga eksperto upang maghiganti. Iminulat ni Wu Heng ang kanyang mga mata matapos ang lahat ng banal na kapangyarihan sa loob ng gininto ang puting palasyo ay pumasok sa kanyang katawan. Sa wakas natapos na rin. Dahan-dahang tumayo si Wu Heng. Malapit nang maging tigang ang lugar na ito. Umalis na kayong lahat. Sabi ni Wu Heng habang winawagayway ang kanyang kamay. Whoosh! Nawala ang lahat ng istruktura sa malapit, at ang mga mahalagang kayamanan ay pumasok sa isang interspatial na dimensyon sa loob ng katawan ni Wu Heng. Nakita ni Francis ang lahat ng ito mula sa labas ng mundo gamit ang kanyang kaliwang mata. Kaya, lahat ng kayamanan doon ay itinakda ni Wu Heng. Gulat na sabi ni Francis. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Wu Heng ay dahil baka inaasahan niyang lilito ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos at nakonsensya tungkol dito, kaya nag-iwan siya ng kapalaran para sa mga eksperto ng dalawang Lord Dynasties. Whoosh! Isang marangil na banal na kapangyarihan ang dumaloy mula sa ulo ng bangkay ng Diyos at ipinadala ang lahat sa ibabaw. Francis, hihintayin kita sa Ancient Desolate Realm of Gods. Isang boses ang tumunog sa isipan ni Francis habang iniwan ng lahat ang bangkay ng Diyos. Ginamit kaagad ni Francis ang Misty Spatial World pagkatapos umalis sa bangkay ng Diyos at nag-teleport sa isang spatial mark sa malapit. Nagulat ako sa parehong Lord Dynasties, at lahat sila ay nakatutok sa akin ngayon. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Nagsimula ang talakayan sa sandaling lumitaw ang lahat sa larangan ng digmaan ng tatlong lalawigan. Bagamat nasa labas sila, ramdam pa rin nila ang mga pagbabago sa ilalim ng lupa. Grand Elder. Senior Dragon Emperor. Lumabas ang mga miyembro ng iba't ibang puwersa upang salubungin ang mga nakatataas na echelon ng kani-kanilang kapangyarihang lumabas. Ang mga hindi lumitaw ay halatang namatay. Ano ang ibig sabihin ng senior na iyon sa baog na lupa? Tanong ng isang sagradong hari. Ang ekspertong iyon ay dapat na sumasailalim sa kapigatian ngayon. Sabi ng Demigod Dragon Emperor. Sinabi ni Wu Heng na malapit na siyang pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nangangahulugan ito na sasailalim siya sa God Tribulation. True God Lightning Tribulation. Nanginginig ang puso ng mga dalubhasang naruroon. Sabihin sa lahat ng puwersa ng Great Gunlord Dynasty na huwag lumapit sa lugar na ito. Ang Demigod Dragon Emperor ang nagbigay ng utos. Una, ang God Tribulation ng mahiwagang ekspertong iyon ay tiyak na hindi magiging simple. Pangalawa, hindi niya maaaring payagan ang sinuman namang istorbo sa mahiwagang ekspertong ito sa panahon ng kanyang God Tribulation. Sa kabilang panig, ang Demigod Dark Dragon mula sa Dark Moon Lord Dynasty ay nagbigay ng parehong mga utos. Gayunpaman, walang gustong makaligtaan ang God Tribulation para maging isang tunay na Diyos. Bagamat ang mga rurok na eksperto ng parehong Lord Dynasties ay malubhang nasugatan at kailangang pumasok sa pag-iisa upang makabangon, ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Marahil ito ay makakatulong sa kanila na harapin ang Diyos na kapigatian sa hinaharap. Ang mga nakatataas na echelon ng dalawang Lord Dynasties ay umatras ng ilang dosenang libong milya at nanirahan. Walang nakadama ng lilang itim na liwanag na kumikislap sa isang sulok na ilang dosenang libong milya ang layo. Tiyak na mayroong isang uri ng sikreto sa batang iyon. Isang madilim na pag-alo ng enerhiya sa pag-iisip ang tumunog mula sa kaluluwa ni True God Flynn. Upang mabawi ang aking mga pagkalugi, ako ang tunay na Diyos na si Flynn ay papatayin siya. Nagpa siya ang tunay na Diyos na si Flynn. Kasabay nito, interesado siya sa mata ni Francis. Bilang isang dalubhasa mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang kanyang pag-unawa sa Eight Great God Eyes ay nalampasan ang lahat sa Continent Zone. Sa sandaling ito, isang normal na payat na hari ang lumipad sa malayo. Magiging ikaw. Ang kaluluwa ng tunay na Diyos na si Flynn ay pumasok sa katawan ng hari. Arg! Pagkatapos ng sunod-sunod na hiyawan, kumislap ang mga mata ng hari ng isang lilang liwanag bago siya nagpakita ng malamig na ngiti. Natagpuan ng tunay na Diyos na si Flynn ang ilang impormasyon na may kaugnayan kay Francis nang ayusin ang mga alaala ng haring ito. Francis! Papatayin kita ng personal.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.